Ang aking ama ay nagkaroon ng S-class na halimaw na tigre. Ang aking ina ay nagkaroon ng SS-class na Diyos halimaw na phoenix. Ngunit sa mundong ito ng mga halimaw, ako ay nagkaroon ng isang sirang bahay na walang kinalaman sa mga halimaw. Habang ang lahat sa paaralan ay tumatawa sa akin bilang isang taong walang silbi. Biglang may tunog na lumabas mula sa bahay na nagising. Binabati kita sa pagkakamit ng templo ng 10 halimaw. Pagkatapos ng 10 pagsubok, maaari mong magising ang 10 sinaunang halimaw. At ngayon ay ang seremonya ng paggising sa Star Sea Monster Academy. Sa oras na ito, isang magandang babae ang naglakad patungo sa entablado ng paggising. Ito ay ang aking campus sweetheart na si Leo Ruyan. Habang dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa bato ng paggising. Biglang, isang nakakabulag na liwanag ang bumalat sa buong lugar. Lahat ng tao ay nagulat sa nakita nila. Ang enerhiyang ito ay hindi bababa sa A-class. Maaari pang ang maging S-class. Habang ang liwanag sa entablado ay unti-unting nawala. Si Leo Ruyan ay naging isang halimaw na tulad ng USA. Ito ay ang S-class na Clear Feather Spirit Deer. Isa pang halimaw na may kakayahang magpagaling, isang mahusay na tagapagpagaling. Lahat ng tao sa lugar ay nagdiwa. Alam mo, ang Clear Feather Spirit Deer ay may kahangahangang kakayahan sa pagpapagaling sa labanan. Ito ay isang napakahalagang halimaw sa anumang banal na group, at ang kalidad ng paggising ng halimaw ay nahahati sa 7 antas mula D hanggang SSS. Sa pangkalahatan, ang A-class ay napakahusay. Kung ito ay S-class, ito ay isang natatanging talent. Sa hinaharap, maaari silang sumali sa 4 na pinakamahusay na banal na grupo, at ang SS class ay katumbas ng isang pambansang kayamanan, lalo na ang SSS class. Ito ay hindi karaniwang uri ng pagkakaroon. Kaya ngayon, maaaring sabihin na si Leo Ruyan ay may maliwanag na hinaharap. Sa oras na ito, si Leo Ruyan ay naglalakad patungo sa akin. Siya ay nagsalita ng walang damdamin. Galingan mo ma'am. Sa puntong ito, malinaw kong naramdaman ang pagbabago sa pag-uugali ni Leo Ruyan. Matapos tumango, naglakad ako patungo sa entablado ng paggising. Habang inilalagay ko ang aking kamay sa bato ng paggising, isang madilim na anino ng palasyo ang lumitaw sa itaas ng aking ulo sa kalangitan. Pare, mali ata ang napuntahan. Ang iba ay nagkaroon ng mga halimaw. Ikaw ay nagkaroon ng isang bahay. Ang nakakatawa, pare, ang bahay mo ay D-class. Nasayang, alisin na yan, alisin na. Lahat ng tao ay patuloy na kumukutsa sa akin. Ngunit sa oras na ito, ang aking mukha ay puno ng kakaibang ekspresyon. Nakita ko ang ilang mga titik na lumitaw sa palasyo. Binabati kita sa pag-uugnay sa templo ng 10 halimaw. Pagkatapos ng 10 pagsubok, maaari mong gisingin ang 10 sinaunang halimaw. Ang pagsubok ay nagsimula, mangyaring lunukin ng bato ng paggising sa harap mo sa loob ng 1 minuto. Kung lumipas ang oras, ito ay ituturing na kabiguan. Ang templo ay automatikong madi-disconnect. Kung matagumpay, maipapasa mo ang unang pagsubok ng Kankan na mas mataas pa sa SSS class. Ang host ay maaaring magbago ng anyo at makakuha ng kapangyarihan ni Kankan. Nang makita ko ito, ako ay nagulat. Kasabay nito, ako ay natahimik habang nakatingin sa malaking bato ng paggising sa harap ko. Sa oras na ito, ang prinsipal na si Jinping ay nagsalita sa dean na nasa tabi niya. Huwag nang hayaang maaksaya pa ng taong walang silbi na ito ang ating oras. Sabihin mo kay na ang kanyang karapatan sa pagsusulit ay kinuha at siya ay paalisin na sa paaralan. Umalis agad siya sa dormitoryo ng mga estudyante at bayaran ang utang na matrikula sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, ipaparusa siya ng bata. Ang dean ay tumango at naglakad patungo sa akin. May kaunting bagay akong nais ipaalam sa iyo dahil sa hindi mo nabayaran ang matrikula sa loob ng 1 taon. Ang aming paaralan ay nagpasya na paalisin ka na. Mangyaring umalis ka sa dormitoryo sa loob ng 1 araw at bayaran ang iyong utang na matrikula sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, ibibigay ka namin sa bata. Pagkatapos nito, ibinigay niya sa akin ang abiso ng pag-alis sa paaralan. Kasabay nito, si Leo Ruyan ay naglakad patungo sa akin. Mayroon din akong bagay na nais ipaalam sa iyo. Nagkaroon ako ng S-class na halimaw, habang ikaw ay nagkaroon ng walang kwentang D-class na bagay. Hindi na tayo nabibilang sa parehong mundo. Hindi na tayo ba maghiwalay na pagkatapos sabihin ito, siya ay tumalikod at bumaba sa entablado. Ngunit sa oras na ito, ang boses ng templo ng 10 halimaw ay muling narinig. 1 minuto na mangyaring tapusin agad ang pagsubok. Kung hindi, ang templo ng 10 halimaw ay automatikong madi-disconnect. Nang marinig ko ito, sa harap ng lahat, kinuha ko ang bato ng paggising at isinubo ito. Lahat ng tao ay nagulat sa nakita nila. Gayunpaman, ang aking kamalayan ay pumasok na sa templo ng 10 halimaw. Ito ay isang walang hanggang espasyo na puno ng mga bituin. Sa malayo ay may 10 malaking estatwa na nababalot ng kadiliman. Sa sandaling, ang mga mata ng isa sa mga estatwa ay biglang nagningning ng kulay pulang dugo. Sa susunod na segundo, isang napakalaking halimaw na kulay dugo na kasing laki ng mga bituin ay tumayo sa gitna ng kalawakan.
Ang halimaw ay may katawan ng tupa at mukha ng tao. Ang mga mata nito ay nasa ilalim ng kilikit, may ngipin ng tigre at kuko ng tao. Ang buong katawan ay may mga pulang mark na parang naglalagablab na apo. Ang malalaking pulang mata nito ay nagpapakita ng matinding karahasan. Pagkatapos, ang halimaw ay sumigaw ng isang nakakabinging sigaw. Nang buksan nito ang bibig, isang nakakagulat na tagpo ang nangyari. Lahat ng mga bituin sa kalangitan ay hinayla ng isang malakas na puwersa patungo sa halim, at lahat ay pumasok sa napakalaking bibig ng halim. Ang kalangitan ay nawala ng liwanag at dumilim. Nang makita ko ito, ako ay nagulat. Lumunok ng mga bituin, kumain ng araw, buwan, at mga bituin. Ito ba ang Super SSS class na Kankan? Hindi ko akalain na madyay gising ko ang ganitong kahangahangang halima. Sa oras na ito, ang pulang mata ng Kankan ay tumingin sa akin. Binuksan nito ang malaking bibig at biglang kumagit sa akin. Kasabay nito, isang impormasyon ang pumasok sa aking isip. Binabati kita sa pagkumpleto ng unang pagsubok ng Kankan. Nakuha mo ang kapangyarihan ng Kankan. Ang host ay maaaring magbago ng anyo sa Super SSS class na Kankan. Nakuha ang talento ng Kankan. Unang talento, walang hanggang paglunok. Lahat ng bagay sa mundo ay maaaring kainin ng Kankan. Kapag nilunok, ito ay magiging purong enerhiya. 100% nagpapalakas sa sarili. Pangalawang talento, walang hanggang pagnanakaw. Magnakaw ng talento at kakayahan ng iba para sa sariling paggamit. Maaaring lamang gamitin ng isang beses. Ang biktima ay mawawala ng talentong iyon, ngunit ang target ay hindi dapat mas malakas sa iyo ng isang antas. Pangatlong talento, karahasan ng malupit na kapag ang Kankan ay napunta sa galit na estado, ang atake, depensa, at kakayahang magpagaling ay tumataas ng 10 beses. Hanggat ang kaaway ay buhay, ang laban ay magpapatuloy. Ngunit tandaan, ang talentong ito ay nakakasama sa katawan. Gamitin ng may pagkatapos basahin ang impormasyon ng talento, hindi ko mapigil ang manlaki ang mga mata. Ang talentong ito ay napakalakas. Sa oras na ito, ang boses ng templo ng 10 halimaw ay muling narinig. Ang unang antas ng Kankan ay nakumpleto. Ngayon, inilulunsad ang pangalawang antas ng pagsubok, pagkain ng 10,000 halimaw. Matagumpay na lunukin ang 10,000 bronze level na halimaw upang makumpleto. Pagkatapos makumpleto, makukuha ang mga kasanayan ng Kankan. Sibak ng lang, kulungan ng apoy ng dugo ng impyerno. Sa kabilang banda, sa ibaba ng entablado ng paggising, ang prinsipal na si Jinping Tao ay galit na umakyat sa entablado. Ano ang ginagawa ninyong lahat na nakatulala lang dyan? Bakit hindi pa kayo tumawa? Tawagan ang mga tagapagpatupad ng batas mula sa militar. Ang batang ito ay samira ng bato ng paggising. Ito ay dapat Gayunpaman, sa oras ding yun, bigla akong nagmulat ng mga mata, at tumayo mula sa sahig. Sa wakas ay gumising ka. Sinasabi ko sa iyo, ang batong ito ay nagkakahalaga ng 5 milyong. Kailangan, ngunit nang tumingin si Jinping Tao sa aking mga mata, bigla siyang nakaramdam ng natakot siya sa aking tingin. Sa susunod na segundo, isang apoy ng dugo ang bumalat sa akin. Kasunod nito, ang marahas na enerhiya ay kumalat sa hangin. Ito ay nagpahinto sa paghinga ng lahat ng tao dahil ang enerhiyang ito ay napakalakas at napakabagsik. Parang nakikita nila ang mga halimaw sa labas ng mga guho, kasabay ng isang malakas na sigaw na yumanig sa langit at lupa. Ang apoy ng dugo ay unti-unting nawala. Isang mataas na pigira na kulay pulang dugo ang lumitaw sa lugar. Ang pigira ay mahigit 3 metro ang taas. Buong katawan ay nababalot ng itim at madilim na pulang balut. Ang baluti ay may mga pulang apoy na disenyo, tulad ng tanawin sa impyerno, nakakatakot. Sa dibdib nito ay may isang ulo na nakasara ang mga mata. Ito ang aking nagising na Kankan. Karaniwang may 2 anyo ang mga halimaw pagkatapos magising, hayop at tao. Sa larangan ng digmaan, ang anyong tao ay para sa pakikipaglaban, habang ang anyong hayop ay para sa support. Sa oras na ito, lahat ng tao sa lugar ay nagulat at naging curious. Nagulat sa lakas ng aking nagising na halima, at curious dahil hindi pa nila nakita ang halimaw na ito. Hindi rin nila alam ang antas nito. Sa oras na ito, ang guro na si Huang Qiesheng ay lubhang nagulat. Dahil bilang isang B-class na halima, naramdaman niya ang pag-ipit sa tabi ko. Nangangahulugan na ang antas ng aking halimaw ay mas mataas sa B-class o higit pa. Nagtanong siya sa prinsipal na si Jinping Tao. Tingnan mo, narinig ito ni Jinping Tao at nagsalit dahil nagising na sina at mukhang nagising sa isang malakas na halima. Wala nang dahilan para paalisin siya. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ngayon ay matukoy ang antas ni na. Ngunit ang bato ng paggising ay nakain ko na. Walang magawa, si Jinping Tao ay tumawa sa ilang mga kaibigan at kariba para manghiram ng bato ng paggising mula sa kanilang mga paaralan. Sa oras na ito, matapos kong alisin ang aking anyo ng halimaw, nahulaan ko rin ang mga iniisip ng prinsipa, ngunit ang pag-insulto sa akin sa harap ng lahat ay hindi ko makakalimutan.
Dahil pinili nilang paalisin ako, hindi na ako maaaring sumali ulit sa Star Sea Monster Academy. Habang ako ay isang malaking anino ng dragon ang lumitaw sa kalangitan. Ang mga tao sa paligid ay nagulat. Ito ang Ferocious Horned Dragon, isang A-class na lumilipad na halimaw. Tinatawag na hari ng himpapawi. Sino ang dakilang personalidad na ito na dumating? Bakit may dumating na isang gold level na malakas para sa paggising ng isang estudyante? Sa oras na yon, 3 figure ang biglang bumagsak mula sa dragon. At ang dragon ay naging isang lalaking may katamtamang edad na bumaba. Sila ang Typhoon Monster Academy, ang mga prinsipal ng Blue Sea Monster Academy at Cherry Pick Monster Academy. Hawak nila ang mga bato ng paggising habang naglalakad patungo kay Jinping Tao. Matandang sa pagkakataong ito, dinala namin ang bato ng paggising para sa iyo. Isang malaking pira. Ito ay mas maganda kaysa sa HMPA. Kayong mga matandang alam, ang inyong mga plano ay naririnig ko hanggang sa Indonesia. Sige, ibigay mo na. Kinuha ni Jinping Tao ang bato ng paggising mula sa 4 at inilagay sa entablado. Pagkatapos, si Jinping Tao ay malumanay na nagsalita sa akin. Hindi ko naiintindihin ang naunang bato ng paggising na nilunok mo. Ngayon ay may bago akong nakuha para sa ilagay mo ang iyong kamay dito. Tingnan natin ang antas ng iyong nagising na halima. At dahil sa iyong magandang pinawi na namin ang iyong abiso ng pag-alis sa paaralan. Nang marinig ko ito, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa aking mga labi. Paumanhin po, Prinsip, dahil ako ay pinalabas na hindi na ako sasali muli sa Star Sea Monster Academy. Hindi ka nasasali sa Star Sea Monster Academy. Ang mukha ni Jinping Tao ay biglang nagbago. Ang aming Star Sea Monster Academy ang pinakamahusay sa buong Star Sea State. Dito makakakuha ka ng pinakamahusay na edukasyon at resources. Huwag mong paglaruan ang iyong kinabukasan. Hindi ko siya pinansin at inulit ang aking sinabi kanina. Sige, sana hindi ka Si Jinping Tao ay lumayo na may hindi magandang mukha. Ang guro na si Huang Qiesheng ay may sasabihin pa sana. Ngunit pinigilan siya ni Jinping Tao. Guro, ang aming Star Sea Monster Academy ay hindi ganoon Una, hindi pa natin alam kung S-class ba siya. Kahit na S-class siya, hindi tayo kulang. Ayaw namin ng mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Pagkatapos nito, ang 4 na prinsipal ay nagsimulang mag-agawan. Haha, bata, kung ayaw ka ng iyong prinsipal, kami ang kukuha sa iyo. Sumali ka sa aming Typhoon Monster Academy. Mayroon lang kaming 2 S-class na estudyante. Maraming resources ang mapupunta sa iyo. Sumali ka sa aming Purple Flower Monster Academy. Mayroon lang kaming isang S-class. Mas marami kang Ang aming Blue Sea Monster Academy ay walang S-class. Lahat ng resources ng paaralan ay ibibigay sa iyo para makakuha ka ng magandang marka sa pagsusulit. Sumali ka sa aming Cherry Pick Monster Academy. Kahit na mayroon kaming isang S-class, kami ang paaralan na may pinakamaraming magagandang babae sa buong Star Sea State. Hindi ba ka-break mula? Pumunta ka sa aming paaralan, maraming magagandang babae ang mapagpipilian mo. Ang mga estudyante sa paligid ay nagulat sa matinding pag-aagawan ng 4. At ang mukha ni Jinping Tao ay lalong Ano ba ang pinagtatalunan ninyo? Bakit kayo Hayaan muna siyang Hindi pa nga natin alam kung S-class ba siya. Sa oras na ito, ang aking tingin ay napunta kay Liu Ruyan sa ibaba. Talagang inaabangan ko kung ano ang magiging ekspresyon pagkatapos malaman ng aking anta. Sa sandaling ito, habang inilalagay ko ang aking kamay sa bato ng paggising, isang matinding liwanag ang bumalot sa buong lugar. Ngunit sa susunod na segundo, ang bato ng paggising ay nabasag. Lahat ng tao ay nagulat sa nakita. Alam natin na ang bato ng paggising ay kaya lang ang D hanggang S na antas. Ang nangyari ngayon ay nangangahulugan. Ang aking talento ay higit sa S-class. Sa buong kasaysayan ng Star Sea Monster Academy, minsan lang ito nangyari. 30 taon na ang nakalipas. Nang may nabasag na bato ng paggising, ang estudyanteng yun ay nagkaroon ng SS class na Tian Yu Kang Long. Ito ay nagdulot ng pagkagulat sa buong Star Sea State. Isang universidad ng halimaw sa Magic City ay direktang nagpadala ng tao upang kunin siya. Pagkatapos ng pagtatapos, sumali siya sa Military Holy Group nang walang anumang pagsusulit. Pagkatapos, umalis siya sa Holy Group at nagtatag ng bagong Holy Group, naging pinuno nito. Ang antas ng Holy Group na yon ay nangunguna sa buong Yanxia. Ngayon, siya ay isang makapangyarihang war king sa militar at ang kanyang pangalan ay natatandaan ng lahat sa Star Sea State. Guya, pinuno ng Tianyu Holy Group, isa sa 36 na war king ng Great Sea. Sa oras na ito, si Liu Ruyan ay nakatingin sa lahat ng nangyayari. Hindi siya makapaniw nang hina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa lupa. Habang ang mga prinsipal ng iba't ibang akademya ay nakakita nito, ang kanilang kagustuhang makuha siya ay lalong tungin. SS class pa. Ang batang ito ay kukunin ng aming Typhoon Monster Academy. Hindi na namin kailangan ng 2 S-class na iyo. Sino ang gustong ibigay sa inyo? Kung ayaw ninyo, ayaw din namin sa Blue Sea. Pagbalik ko, papanatilihin ko ang lahat ng estudyante sa kanilang antas ng 1 taon.
Lahat ng resources ay ibibigay sa pagsasanay kay na. Kayong dalawang matanda ay napaka-agresibo. Kahit na hindi kami kasing lupit ng Purple Flower, pero ibibigay ko ang pera na para sana sa kasal ng aking anak na lalaki. Para bumili ng resources para kay na. Maraming mayayamang babae sa aming cherry pick. Kung pupunta ka sa amin, na, mabibigyan kanila ng hindi mabilang na pera. Habang nag-aagawan ang 4 na akademya ng Halima, hindi nila nakita na si Jinping Tao ay halos magdurog ng ngipin sa pagsisisi. Huwag masyadong kapag may lumitaw na henyo na S-class o mas mataas sa 72 estado at 36 na rehiyon. Dapat itong iulat muna sa militar. Ang militar ay magpapadala ng sarili nilang bato ng paggising para sa pagsusulit ng antas. At malamang na hindi nila kailangang magsulit. Maaari silang direktang tanggapin ng mga kilalang paaralan. Huwag mag-agawan, mawawalan lang kayo ng lahat. Narinig na ang 4 na prinsipal ay tumingin kay Jinping Tao ng may paghamak. HMPA, ano naman ngayon? Basta't magkaroon lang siya ng koneksyon sa aming paaralan, sapat na yon. Isang SS class na henyo na nagtapos mula sa ganito at ganyang paaralan. Hindi ba't yon ang ating hanga? Hindi ba't ang Star C ay nangunguna sa aming 4 na akademya ng halimaw? Dahil sa pagkakaroon ninyo ng isang guyamaw noon, napakaganda ng inyong naiulat ko na sa militar. Magpapadala sila ng tao dala ang bagong bato ng paggising. Sa ganitong paraan, matutukoy ng buo ang kanyang antas. Paano kung SSS class pala siya? Ibebenta na ba ninyo ang inyong mga paarala? Sa sandaling ito, si Jinping Tao ay lubos na nagsisis. Sana'y nag-iwan ako ng pagkakataon. Samantala, sa militar ng Star System, si Morat Ian ay biglang tumigil sa pagsusul. Ano ang sinabi? May isang S-class o mas mataas na nagising sa Star Monster Academy. Ang 5 prinsipal ay humihiling ng bato ng paggising ng militar. Oo, ito ay balita mula sa Star Monster Academy. Hindi ito ang 4 na prinsipal ng iba pang mga akademya ay naroon din. At ito ay live broadcast sa buong estado. Narinig na binuksan ni Morat Ian ang live broadcast at pinag-isipan ako. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Si nanay ang anak ni Luo Zuan at Lin Qingxi. Nagulat si Morat, sa labanan ng pagkawasak ng Star State 3 taon na ang nakalipas. Ang mga pangalan ni Luo Zuan at Lin Qingxin ay nasa listahan ng mga nasawi. Sila ay dating napakahusay na sundalo ng militar, lalo na ang aking ama na si Luo Zuan. Bago ang labanan na iyon, nakapasa na siya sa pagsusulit ng isa sa 4 na Holy Group ng Great Xia. Ang Tianqi Holy Group. May pag-asa siyang sumali sa Tianqi Holy Group at umakyat ng mabilis. Sayang at namatay. Noong panahong yon, nagdadalamhati si Morat Ian ng mataga. Siya pala yun. Dalhin agad ang bato ng paggising. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang pupunta sa Star Monster Academy. Ngunit sa sandaling yon, may mahinang tawa ang narinig mula sa labas. Nang marinig ito, natigilan si Morat Ian sa kanyang kinatatayuan. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid. Sa labas, sa kalangitan, isang malaking dragon ang kumakampay ng mga pakpak nito. Ang anino nito ay sumasakop sa kalahati ng militar. Sa likod ng dragon ay may 2 matatag na figure. Nang makita ni Morat Ian ang mga figure, nagulat siya. Pagkatapos ay magalang na yumuko sa isang gitnang edad na lalaki sa likod ng dragon. Ang dumating ay si Guillermo, isa sa 36 na War King ng Great Xia. Siya ay mahinahong ngumiti at nagsabi, matagal na panahon ang lumipas. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ng isang binata sa tabi niya. At tumalon mula sa likod ng dragon. Tumingin si Morat Ian sa binatang kasama ni Guillermo. 10 taon na ang nakalipas mula ng huling pagkikit. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong humingi ng payo kay War King Go. Hindi ko alam kung sino ang kasama ni War King Go. Si Guillermo ay mahinahong ngumiti at nagsabi, ito ang aking anak na si Gulin siya. Kamakailan lang ay sumali siya sa seremonya ng paggising. Nagkaroon siya ng SS class na halima. Napansin kong hindi siya kontento at malungkot, kaya dinala ko siya pabalik upang makita ang lugar kung saan ako lumaki. Ang batang ito ay lumaki sa Imperial Capital. Masyadong minahal ng kanyang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Panahon na para makita niya ang mundo. Ano naman kung SS class? Ang talento ba ay nagtatakda ng limitasyon? Ang anak ko, si Guillermo, ay hindi dapat karaniwang tao. Nang marinig ito, lubos na nagulat si Morat Ian. Ito ba ang hinihingi ng mga dakilang pamilya ng Imperial sa kanilang mga anak? 20 taon na ang nakalipas. Si Guillermo ay nagpakasal sa panganay na anak ng isa sa 5 pamilya ng Imperial, ang pamilyang Qin. At mula noon ay nanirahan sa Imperial Capital. Ang pamilyang Qin ay isang dakilang angka ng Yanxi. Ang panganay na anak na babae ng pamilyang Qin, si Qin Anlan, ay may 2 kapatid na lalaki na mga general sa militar. At isang kuya na War King sa militar. Ang pamilyang Qin ay may 2 general at isang hari. Ngayon, kasama si Guillermo, mayroon silang 2 general at 2 hari. Ang matandang pinuno ng pamilyang Qin ay isa sa 9 na dakilang hari ng Great Xia.
Iyan ay talagang isang makapangyarihang pamilya. Normal lang na mataas ang inaasahan sa isang katulad ni Gu Linshao na ipinanganak sa ganitong uri ng pamilya. Sa oras na yon, nagtanong si Guillermo, oo nga, nabanggit mo ang Star Sea Monster Academy. May bagong henyo na nagkaroon ng SS class na halima. Sumagot si Morat, ngunit hindi na siya estudyante ng Star Sea Monster Academy. Sige, War King Gu, kung interesado kang sumama sa akin para makipag-usapan na lang natin habang nasa daan. Tumango si Guya, sige, sumakay na lang tayo sa aking Divine Horn Dragon. Nahuli ko ito sa Abandoned City kanina, sapat na para sa pagbiyahe. Ngunit sa puso ni Morat iyan ay muling nagkaroon ng malaking gulat. Alam niya na ang Divine Horn Dragon ay nasa Monster Catalog. Inuri bilang S-Class na halima. Ang lakas ng partikular na ito ay nasa Blue Jade level, kapantay ng kanyang sariling lakas. Sa militar, ito ay katumbas ng isang komando. Ngunit sa harap ni Guillermo, ito ay simpleng sasakyan lamang. Samantala, sa Star Sea Academy, dahil sa oras, ang natitirang seremonya ng paggising ay gaganapin sa hapon. Si Liu Ruyan, matapos makita ang aking pagganap, ay hindi kontento. Kaya lumapit siya sa akin at nagsabi, Nan, naisip, sa totoo lang, medyo mainit ang ulo nating dalawa kanina. Kung handa kang humingi ng tawad sa akin, patatawarin kita at maaari tayong magpatuloy sa ating relasyon. Nang marinig ko ito, medyo nainis ako at hindi pinansin. Sa halip ay nagpatuloy ako sa pagkain. Ngunit si Liu Ruyan, matapos maghintay ng matagal at hindi ako sumagot, ay sumigaw. Na, hindi mo ba ako naririnig kapag kinakausap kit? Bakit hindi mo ako pinapansin? Sa oras na yon, si Liu Ruyan ay hindi makapaniwala. Alam niya na kapag kumikibulang siya, alam ko na kung uhaw o gutom siya. At agad kong bibigyan ng anumang kailangan niya. Ngayon, parang ibang tao na ako. Ayaw kitang pansin. May iba pa bang dahilan? Sumagot ako ng may paghama. Si Liu Ruyan ay galit na at gustong umalis. Ngunit nang maalala niya ang aking kahangahangang talento, hindi niya maisip na sumuko. Naiintindihan ko na, galit ka ba dahil hiniwalayan kita kanina? Nagtatampo ka ba para makuha ang aking atensyon? HMPA, kailangan ba talagang maging ganyan kaliit ang puso ng isang lalaki? Sinabi ko na kung handa kang humingi ng tawad sa akin, maaari tayong magkabali. Bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? May nagawa ba akong mali? Pagkasabi nito, kinuha ko ang aking pinggan at tumayo. Nang makita ito, sumigaw si Liu Ruyan. Tumigil na, talaga bang ayaw mong magkabalikan tayo? Ito na ang tanging pagkakataon mo sa buhay na mapasa iyo ako. Kung tatanggihan mo, mawawala ako sa iyo magpakailanman. Nang marinig ko ito, tumigil ako saglit at humarap sa kanya. Akala mo ba ikaw ay pera ng Yancy na gustong-gusto ng lahat? Kahit na ikaw ay pera ng Yancy, ikaw ay parang perang may dumi. Maaaring may gustong kong, pero para sa akin, nakakasukle. Pagkatapos sabihin yon, umalis ako nang hindi lumilingon. Nang marinig ang aking mga salita, si Liu Ruyan ay nahimatay sa galit. Nang dumating ang hapon para sa seremonya ng paggising, may komportableng upuan sa tabi ng entablado ng paggising at ako ay nakahiga sa upuang yon. Ang apat na prinsipal ay nakapaligid sa akin na parang mga alipin. Isa ay nagpapaypay, isa ay nagdadala ng tiyak, isa ay nagmamasahe ng balikat at isa ay nagmamasahe ng binti. Nakaupo ako ng kalmado na parang isang ninu. Nang makita ito ni Jinping Tao, halos maduraj ang kanyang mga ngipin. Prinsip, hindi na ba talaga natin susubukang makuha si Nan? Ang guro na si Huang Qiesheng ay lumapit at nagtanong, kung kaya mo, ikaw na ang gumawa. Tingnan mo ang kanyang aroganteng pag-uugat. Sa tingin mo papansinin niya tayo. Kasalanan mo, bakit hindi mo agad nakita ang kanyang talent? Wala kang makukuhang bonus ngayong taon. Galit na umalis si Jinping Tao. Narinig na si Huang Qiesheng ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Sa oras ding yun, biglang may malakas na hangin sa kalangitan. Isang malaking anino ang bumalat sa Star Sea Monster Academy. Lahat ng tao ay tumingal. Iyon ay ang S-Class na Divine Horn Dragon. Ang mukha ng prinsipal ng Typhoon Monster Academy ay nagbago. Sa sandaling yon, tatlong figure ang bumaba mula sa Divine Horn Dragon. Nang makita ng lahat ang mukha ng nasa unahan, bigla silang ito pala si Guillermo, War King. Sa oras na ito, tumingin si Guillermo sa akin mula ulo hanggang paa. Narinig ko na umalis ka sa Star Sea Monster Academy. Ang aksyon na ito ay medyo padulos-dulo. Hindi magandang paglaruan ng mga kabataan ang kanilang kinabukasan. Naintindihan ko na ang sitwasyon. Pareho kayong may Kung maghingi kayo ng tawad sa isa't isa, tapos na ang usapan. Umalik ka sa Star Sea Academy. Pagkatapos mong makapasa sa universidad at makapagtapos, maaari kang sumali sa aking Tianyu Holy Group. Lahat ng tao sa paligid ay tumingin sa akin ng may paghanga. Alam nila na mahirap makuha ang pagtanggap ni War King Gu, ngunit sa oras na yon, tinanggihan ko kaagad. Hindi ako maaaring bumalik sa pag-aaral. Tinatanggihan ko ang pagbabalik sa pag-aaral. Bigla, lahat ng tao ay natigilan. Kahit si Guillermo ay hindi makapaniwala sa nakita. Sa loob ng 10 taon bilang War King ng Yanxia, ang kanyang salita ay batas. Walang sinumang nang ahas na tumanggi sa kanya.
Alam mo ba ang sinasabi mo? Maaari kong ipagwalang bahala na nadala ka lang ng emosyon. Ngayon ay bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Narinig na muli akong nagsalit. Hindi na kailangan, working group. Hindi ako maaaring bumalik sa Star Sea Monster Academy. Sa oras na ito, ang mukha ni Guillermo ay sumama. At ang apat na prinsipal ng mga akademya sa paligid ay tila nawala ng interes. Naisip ko na masyadong mahusay ang isang SS class na henyo. Hindi karapat-dapat ang aming Typhoon Monster Academy. Kami sa Purple Flower ay nararamdaman din na mababa ang aming antas. Kung ayaw ninyo sa kanya, ayaw din namin sa Blue Sea. Ang aming Cherry Peak ay may direksyon na maging paaralan para sa mga babae. Hindi na kami tumatanggap ng mga lalaking estudyante. Sa sandaling ito, parang ako ay naging isang laso na ginto. Kahit nakaakit-akit, walang sinumang nang ahas na hawakan dahil ayaw ng sinuman na magalit ang isang Warki at lalo na ang pamilyang Chin sa likod ng Warki. Ngunit kahit ganoon, hindi nagbago ang aking ekspresyon. Sa halip ay naglakad ako patungo sa bato ng paggising na dinala ng militar. Habang muli kong inilagay ang aking kamay sa bato ng paggising, isang maningning na liwanag ang bumalot sa buong lugar. Hindi ko na makontrol ang aking sarili at nagbago ang anyo. Ang kankan ay nagbigay ng isang malakas na sigaw. Agad-agad, ang matandang uhaw sa dugo na presensya ay kumalat sa buong lugar. Lahat ng tao ay bigla na lang nahirapang huminga. Kahit ang Tian Yu Kang Long ni Guillermo napigilan ng halimaw na nagising sa akin. Sa oras na ito, ang aking 3 metrong figura ay parang isang Diyos ng dugo. Nang makita ito ni Guillermo, nagulat siya. Malinaw niyang naramdaman ang presensya ng aking nagising na halimaw. Mas malakas ito ng maraming beses kaysa sa kanyang Tian Yu Kang Long noong una itong nagising. At lumampas din ito sa lakas ng pagkakagising ng kanyang anak 1 buwan na ang nakalipas. At ang ganitong uri ng presensya na tila nagpapasok sa lahat ng halimaw ay may isang posibilidad lamang. Iyon ay ang halimaw na nagising sa binatang ito ay hindi SS class, kundi ang legendaryong SSS class. Ito ay isang talento na hindi hihigit sa 10 tao sa buong Huaxia. Kapag nagising ang isang SSS class, maaari silang sumali sa 4 na dakilang holy group ng Yanxia nang walang kondisyon. Kumpara sa 4 na dakilang holy group ng Yanxi, ano pa ang halaga ng kanyang Tianyu Holy Group? Bilang mga tagapagbantay ng Yanxi, ang 4 na dakilang holy group ay direktang sumusunod sa utos ng pinuno ng Yanxia. Kahit ang 9 na hari ay maaari nilang huwag pansinin. Sa sandaling ito, muli na namang nagulat si Guillermo, nagkamali siya ng paghatol. At ngayon, ang mga estudyante sa paligid ay hindi sinasadyang lumuhad sa lupa. Tila yumuyuko sila sa harap ng figura sa entablado. Ito ang epekto ng pagkakaroon ng pulong dugong sinaunang halimaw na Diyos na si Kankan. Sa oras na ito, si Liu Ruyan ay nakayuko. Galit na nakatingin sa figura sa entablado. Pilit niyang pinipigilan ang sarili na huwag lumuhad. Bukod sa kanya, nandoon din ang mga prinsipal ng 4 na akademya ng halimaw at si Jinping Tao. Lahat sila ay pilit na pinapanatili ang kanilang sarili, bagamat dahil sa kanilang malakas na kakayahan, napipigilan nila ang pagnanais na lumuha. Ang kanilang mga katawan ay patuloy na nangingini, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkagulat habang nakatingin sa pulang figura. Ngayon, ang mukha ni Liu Ruyan ay puno ng sakit. Tila ba kung hindi siya luluhod, mababali ang kanyang gulugan. Sa wakas, hindi na niya napigilan. May tunog ng pagbagsak, lumuhad siya sa lupa. Yumuyuko sa taong dating minamaliit niya. Sa oras na ito, malinaw kong nararamdaman may isang puwersa mula sa bato ng paggising na nag-iimbestiga sa aking katawan. Kapag nahawakan ko ang puso nito, ang aking Super SSS class na antas ay maaaring mabunyag. Hindi ito magandang ba kapag nalaman ng mga tao na may isang Super SSS class na henyo sa Yanxia. Hindi lang ang mga halimaw sa labas, kundi pati na rin ang ibang mga bansa ay maaaring umatake sa kanya. Sa isang iglap, magiging tinik ako sa mata ng buong mundo. Kaya't ang kapangyarihan ng paglunok ni Kankan ay kusa. Nilunok ang natitirang lakas ng bato ng paggising. Ito ang paraan ni Kankan para protektahan ang sarili. Samantala, sa labas ng pader ng mga tao, isang napakalaking halimaw ang biglang bumagsak sa lupa. Ito ay isang malaking gorilla na may gintong balahibo. May 6 na pulang mata sa ulo nito. Ito ay isang Golden Jade 3rd level na halima. Isang tunay na hari ng mga halima. Ang 6-eyed Golden Age. Sa oras na ito, isang lalaki ang lumabas mula sa katawan ng halimaw. May hawak siyang pilak na siba. Ang kanyang kabilang kamay ay nanonood ng livestream ng paggising sa Star Sea Monster Academy. Sa oras na ito, tumawag siya sa telepono at nagsabi, sabihin sa recovery department ng Holy Group na pumunta rito para kunin ang katawan ng 6-eyed Golden Age. Sa susunod, huwag nang ipadala sa akin ang mga mababang antas. Masyadong mahina, walang saysay ang pagpata. Mahalaga ang aking oras. Deputy Command, hindi ka bababalik sa Holy Group. Bakit ako babalik? Walang kasiyahan doon. Narinig ko may isang SSS class na henyo sa Star Sea State.
Pupuntahan ko siya at makikipaglaro. Ito ang aking dahil ang mga henyo ay palaging nag-iis. Ang lalaking may pilak na baluti ay tumawa at ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay lumipad at nawala sa kalangitan. Ang taong ito ay isa sa 4 na dakilang Holy Group ng Yanxia. Deputy Commander ng Tianqi Holy Group, at siya rin ang pinakabatang Deputy Commander ng Yanxi, ang may-ari ng SSS class na 9 Heavens Silver Dragon. Ye Xiang, sa kabilang banda, sa Star Sea Academy, si Guillermo ay mahinahong nagsalit. Sapat na siguro yan, na, maaari mo nang itigil ang iyong presensya. Gaano katagal mo gustong paluhunin ang lahat sa walang ekspresyon akong bumalik mula sa anyo ng halimaw patungo sa anyong Ako'y nais malaman kung anong uri ng halimaw ang nagising sa'yo. Parang hindi ko pa nakita ang ganitong uri ng halimaw sa katalog ng mga halimaw. Tanong ni Guya, mahinahon akong Nakinig si Guillermo ng may interes. Tao tayo, maaari mo bang ipakilala sa amin ang halimaw na ito? Ito ay isang halimaw na hindi pa kailanman lumitaw sa kasaysayan ng tao. Napakahalagang pag-aralan, ngunit pinaikit ko ang aking mga mata at hindi nagsalita. Dahil sa mundong, ang pagpapakilala ng iyong halimaw ay isang napakawalang hiyang gawain. Ito ay katumbas ng paglalahad ng iyong mga katangian, kalakasan at kahinaan. Sa ngayon, si Guillermo ay hayagang humihiling na ipakilala ko ang aking halimaw. Ang kanyang intensyon ay napakalinaw, ngunit sa sandaling yon, isang malakas na boses ang umalingaw sa kalangitan. Kung gusto mong may magpakilala, bakit hindi mo muna ipakilala ang iyong Tianyu Kanglong? Kasunod nito, isang figure ang bumagsak mula sa langit. Lahat ng tao ay nagulat sa nakita. Ito ay si Ye Xiang, Deputy Commander ng Tianqi Holy Group, isa sa 4 na dakilang Holy Group. Ang ganitong dakilang tao ay dumating din para kay si Ye Xiang ay 30 taong gulang lamang. Ang kanyang posisyon sa militar ay general lamang, ngunit ang kanyang lakas ay hindi nagpapahuli sa kahit sinong war king ng Yanxia. At dahil siya ay Deputy Commander ng Holy Group, walang war king ang nang-ahas na maliitin siya, kaya't kaya niyang hindi igalang si Guillermo, isang war king na suportado ng pamilyang Qin, isa sa 5 ng Imperial. Ngunit si Guillermo ay bahagyang tumawa. Ye Xiang, narinig ko na binigyan ka ng gawain ng Holy Group. Ngayon ay nagpapabeya ka at lumitaw dito sa Star Sea State. Hindi ka ba natatakot na paluin ka ni Commander ni? Para sa kanya, si Ye Xiang ay isa lamang batang henerasyon. Ngunit sa loob ng 10 taon, naabutan ni Ye Xiang ang kanyang 30 taong pagsisik, kaya't hindi nagustuhan ni Guillermo si Ye Xiang, at ganoon din si Ye Xiang. Palagi niyang naiisip na si Guillermo ay isang mapagkunwaring gentleman, isang manugang na pumasok sa pamilyang Qin. Silang dalawa ay hindi nagkakasundo. Huwag kang mag-alala, mahal na Warky. Natapos ko na ang gawain ng Holy Group. Isang Golden Jade 3rd level na 6-eyed Golden Ape lang naman. Isang sibat lang, patay, Sa pagkakatanda ko, ang antas ng 6-eyed Golden Ape ay katulad ng War King Go. Paumanhin, hindi kita tinutukoy, War King Go. Sana'y huwag mong pansin. Tumawa si Ye Xiang nang may panunuks. Bigla'y sumama ang mukha ni Guillermo. Hindi mo kailangang humingi ng tawa. Ang Golden Jade 3rd level ay nangyari noong nakaraang taon. Oh, ganoon pa. Napatay ko ang 6-eyed Golden Ape. Medyo mas mahina kaysa kay War King Go. Mas angkop ba itong sabi? Nang marinig ito, nang itim ang mukha ni Guillermo. Ye Xiang, abala siguro ang inyong Holy Group. Ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo rito? Wala na. Ito'y pagpapahalaga lamang ng mga henyo sa isa't isa. Isang uri ng koneksyon. Ako, si Ye Xiang, ay gustong makipagkaibigan sa mga henyo. Nakakainis lang ang mga hanggal na nagkukunwaring lalo pang sumama ang mukha ni Guillermo nang marinig ito. Malinaw na naisip niya na siya ang tinutuko. Biglang nawala si Ye Xiang at lumitaw sa tabi ko. Pamilyar niyang inakbayan, may magandang aura, maging kaibigan. Ako si Ye Xiang, 10 taon ang tanda sa'yo. Kung ayos lang sa'yo, tawagin mo akong Kuya Xiang. Nan ang pangalan mo, tama ba? Tatawagin na kita mula ngayon na kapatid na nahihiya akong kumamaw ng ulo. Kumusta? Kuya Xiang, si Ye Xiang ay nahihiyang kumamaw ng ulo. Hindi rin ako magaling magsalit. Bakit hindi ka sumali sa aming Tianqi Holy Group? Kailangan ko rin ng kaibigan. Pagkatapos ng ilang taon, kapag lumakas ka na, maaari tayong magsanay araw. Hindi ba't masaya? Wala nang makatalo sa akin sa Holy Group ngayon. Masyadong malakas ang ayaw kong matalo sa kanya. Kapatid, naniniwala ako sa iyo. Sa loob ng 10 taon, tiyak na malalampasan mo ang kasamang yon. Itinuro ni Ye Xiang si Guillermo gamit ang kanyang hinlalak. Nang marinig ito, nang inig sa galit si Guillermo, dahil ang tawag na yon ay halos ipinagbabawal para sa kanya. Si Guillermo ay nagmula sa mahirap na pamilya kaya pinili niyang maging manugang ng pamilyang Qin. At dahil sa suporta ng pamilyang Qin, kaya niyang maging war king ng Yanxia nang napakabilis. Sa sandaling ito, galit na nagsalita si Guillermo. Ye Xiang, ako ang iyong superior. Mahigpit ang ranggo sa militar. Ako ay war king ng Great Xia.
Ininsulto mo ang isang war king. Maaari kitang personal na suspindihin at imbestigahan. Ngunit walang pakialam si Ye Xiang. Itinutok niya ang kanyang sibat sa noo ni Guillermo. Ngayon, nagmamakaawa ako. Suspindihin mo ako. Samantala, haamon kita ng labanan para sa iyong posisyon. Matapang ka bang Sumama ang mukha ni Guillermo. Gusto niyang patayin si Ye Xiangan sa mismong lugar. Ngunit nang makita ang malamig na sibat, napilitan siyang gusto ko ang iyong mukha na ayaw sa akin ngunit hindi ako mapatamba. Mapanuyang tumawa si Ye Xiang. Sa sandaling ito, nakita ni Gu Linshao ang kanyang ama na ininsulto ng ganito at hindi na niya napigilan ang sarili. Deputy Commander, ano ang silbi ng pag-insulto sa aking ama? Inisip ng aking ama na isa kang nakababat, hindi siya makikipagtalo sa iyo. Huwag kang maging mapagsaman. Ano ang karapatan mong magsalita kapag ang mga matatanda ang nag-uus? Tumahimik, naging malamig ang tingin ni Ye Xiang. Biglang nakaramdam si Gu Linshao na parang nasa lamig ng Nang inig siya at hindi na nakapagsalita. Natakot nang inaapi ninyo sinan kani. Bakit hindi ko kayo nakitang natakot? Tumingin si Ye Xiangan sa lahat. Pinanood ko ang buong live stream. Kayong lahat ay talagang nakakasuk. Kailan pa naging ganito ang mga tao ng Yanxi? Lahat kayo ay naging mga taong sumusunod lang sa uso at walang sariling paninindigan. Masaya ba kayong dinidilaan ang mabahong paa ni Guillermo? Kami sa 4 na dakilang holy group ay nagtatrabaho ng husto sa labas ng pader. Ito ba ang inyong pasasalamat sa amin? Dahil sa mga taong katulad ninyo, kaya naging ganito ang Yanxi. Mayroon akong isang bagay na sasabihin. Naniniwala ako kay na noong sumali ang kanyang mga magulang sa Tianqi Holy Group, ako ang nag-evaluate sa kanila. Ang kanyang ama na si Luo Zuan ay isang taong may malaking puso. Naniniwala akong hindi rin mahuhuli ang kanyang anak. Kung wala sa inyo ang gustong kumuha sa kanya, kukunin siya ng Tianqi Holy Group. Ako, si Ye Xiangan, ay nagsasalita ngayon. Mula ngayon, si Nan ay magiging aking kapatid. Sino man ang mang-api sa kanya. HMPA. Subukan ninyo ang lakas ng aking Silver Dragon Spear. Iwinasiwas ni Ye Xiangan ang kanyang kamay. Ang sibat sa kanyang kamay ay lumipad pataas na parang liwanag. At pagkatapos ay malakas na tumama sa lupa. Sa sandaling yon, tahimik ang lahat. Lahat ay yumuko at walang nagsalit. Sa sandaling ito, tumingin si Guillermo kay Ye Xiangan nang may lamig sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na siya ay ininsulto ng ganito sa harap ng maraming tao. Ngunit kung talagang lalaban siya kay Ye Xiangan, wala siyang tiwala sa sarili. Ang challenge for position sa Yanxia ay nangangahulugang ang may mababang posisyon ay maaaring haminin ang may mas mataas na posisyon. Si Guillermo ay may karapatang tumanggi, ngunit kung tatanggapin niya at matalo, mawawala ang kanyang posisyon bilang War King ng Great Sea dahil wala talaga siyang tiwala na matalo ang batang Deputy Commander na ito ng Great Sea. Ngunit sa sandaling yon, may ilang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan ng Star Sea State. Nang makita sila ng mga tao, nagkaroon muli ng kaguluhan dahil ang 4 na taong ito ay kilalang mga personalidad sa Yanxia. Mga prinsipal ng pinakamahusay na universidad ng Yanxi, kasama ang Jinling Monster University, Magic City Monster University, Zhai Monster University, at para sa akin ngayon, silang 4 ay sama-samang dumating. Ito ay bihirang mangyari sa buong kasaysayan ng Yanxi, kahit noong panahon ni Guillermo ay wala siyang ganitong pagtrato. Sapat na ito upang ipakita na ang aking halaga ay higit pa sa inaasahan. Ako ang prinsipal ng Magic City Monster University. Ang aming Magic City Monster University ay tapat na nag-aanyaya sa iyo na sumali. Kung pupunta ka sa aming Magic City Monster University, Monster Blood Essence, Battle Weapons, Monster Core, anuman ang hingin mo ay ibibigay namin. Umalis ka. Parang sinasabi mong wala kaming ganyang mga bagay sa Jinling Monster University. Nan, pumunta ka sa aming Jinling. Maaari akong magbigay sa iyo ng isang Diamond Level Monster Shell upang gumawa ng Battle Weapon at Diamond Level Monster Blood Essence. Ikaw na matandang, pinapataas mo ba ang presyo? Pumunta ka sa aming Zhai Monster University. Direkta kaming magbibigay sa iyo ng isang Diamond Level Monster Bod. Lahat ng bagay ay kumplet. Bukod dito, magbibigay kami ng 10 Elemental Potion. Halika sa aming Imperial Vocational University. Kahit na wala kaming maraming bagay tulad nila, ngunit kamakailan lang ay nakakuha kami ng isang Red Jade level na katawan ng halima. Gumawa kami ng Monster Jade. May isang kasanayan dito na sa tingin ko ay angkop sa iyo. Kung gusto mo, maaari naming ibigay sa iyo ang kasanayang ito. Sa oras na ito, ang mga prinsipal ng 4 na dakilang universidad ng Yanxia ay nag-uunahan para sa akin. Ang ibang mga estudyante ay nakatulala sa nakikita nila. Huwag nang pag-usapan ng Red Jade level, kahit ang Diamond level. Para sa kanila ay parang panaginip lang, ngunit ang lahat ng ito ay makukuha ko kung tatango lang ako. Talagang Sa panahon ng mga banal na halimaw, halos lahat ng resources ng tao ay nagmumula sa mga halimaw.
Ang mga halimaw ay puno ng kayamanan. Ang dugo ay maaaring magpalakas ng katawan. Ang balat ay maaaring gamitin para gumawa ng malakas na sandat tulad ng Silver Dragon Spear ni Yashangan. Ito ay gawa mula sa balat ng isang Black Jade level na halimaw na personal na pinatay ng commander ng Tianqi Holy Group. Ang buto ng halimaw ay maaaring gamitin para gumawa ng Monster Jade. Ang Monster Jade ay naglalaman ng isang kasanayan ng halimaw noong buhay pa ito. Ang Monster Core ay puno ng elemental energy. Maaari itong gamitin para gumawa ng Awakening Stone at Elemental Stone. Sa mga guho ay maraming halaman na puno ng malakas na elemental energy. Ang mga halamang ito ay maaaring gamitin para gumawa ng potion para mapalakas ang elemental energy at magpagaling ng sub o kaya'y magpasigla ng sariling potensyal para pumasok sa berserk state. Sa pakikipaglaban ng tao sa mga halimaw, gamit ang mga resources na ito ay unti-unting lumalakas ang mga tao. Kaya't ang mga ito ay hindi maaaring mawala sa paglaki ng mga henyo. Sa oras na ito, lahat ng mata ay namumul, lalo na si Liu Ruyan, halos mabaliw na sa inggit. Kayo po ba ang prinsipal ng Magic City Monster University? Ako si Liu Ruyan. Nagkaroon ako ng S-Class na halimaw na Clear Feather Spirit Deer. Nangako si War King Go na papayagan akong sumali sa TNU Holy Group. Ano po ang tingin ninyo sa akin? Narinig na bahagyang lumingon ang prinsipal ng Magic City Monster University. Hindi mas dahil may rekomendasyon ka mula kay War King Go. Dumalo ka sa oras ng pagbubukas ng class. Pagkatapos nito ay hindi na niya pinansin si Liu Ruyan. Sa halip ay bumalik sa pagtatalo para sa akin. Natigilan si Liu Ruyan sa kanyang kinatatayuan. Sa sandaling ito ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaiba ng pagtrato. Naunawaan din niya na hindi na kami nabibilang sa parehong mundo. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Yashangan. Tama, kayong apat na matatanda ay maaari ng tumahimik. Sinasabi ko sa inyo na hindi sasalisinan sa alinman sa inyong mga universidad ng halimaw. Nang marinig ito, biglang nagalit ang bukod sa aming apat na universidad sa Yanxi. Anong universidad pa ang karapat-dapat para kay na? Hindi kami pumapa. Nang marinig ito, mapanuyang tumawa si Yashang. Tumigil na kayo sa pagrereklam, kahit ayaw ninyo ay kailangan ninyong pumaya. At may isang bagay din akong hindi sinasang-ayunan. Wala na bang ibang paaralan sa Yanxi na mas mahusay sa inyong apat na universidad? Nang sabihin ito, nagbago ang mukha ng lahat. Kahit si Guyamo ay nagulat. Ang apat na prinsipal ay gulat na nagsalit. Gusto mo bang ipadala siya sa impyernong yon? Hindi, sa universidad na yon. Bahagyang ngumiti si Yashang. Balak kong ipadala si Nan sa universidad na yon. Tanging ang universidad na yon ang makakapagpalabas ng kanyang tunay na talento. Hindi tulad ng inyong mga ivory tower. Maraming universidad ng halimaw sa Yanxi. Ang apat na dakilang paaralan ang nangungunan. Ngunit bukod sa apat na dakilang paaralan, may isa pang universidad na nasa tuktok. Ngunit ang universidad na ito ay hindi karaniwang isinasaalang-alang ng mga estudyante, at hindi rin madaling makapasok dito. Ang pangalan ng universidad na ito ay Yanxia University. Itinatag ito ng apat na dakilang holy group ng Great Sea, at ng kilala ito sa napakahigpit na pamantayan sa pagpasok. Bawat batch ay tumatanggap lamang ng 100 tao. Ang buong paaralan ay may 3 antas na may kabuuang 300 na estudyante. Ngunit may 225 na guro. Kabilang dito ang 9 na langit ng Yanxia Military, 36 na Warki, 72 Jan, at 108 command. Ang mahalaga ay ang mortality rate ng paaralang ito ay 70%. Bawat batch ay may 100 na pumapasok, ngunit 30 lang ang nakakapagtapos. Ngunit ang 30 na ito, kung walang aksidente sa hinaharap, may 79% na tsansa na maging mataas na opisyal sa militar. Ang pagsusulit ng Yanxia University ay napakahigpit din. Ang pasukan ay hindi tumatanggap ng mas mababa sa S-Class. Ang natitirang tao ay susubukin at kukunin ang top 100. At kahit gaano kakatalino, lahat ng estudyante sa Yanxia University ay tinatrato ng pantay-pantay. Kung gusto mo ng resources, dapat mong labanan gamit ang sarili mong kakayahan. Kaya ito ay nagdudulot sa ilang estudyante mula sa mga kilalang pamilya, na hindi isaalang-alang ang paaralang ito. Tulad ni Guya, kahit na kwalipikado siyang sumali sa Yanxia University, ngunit dahil ang Magic City Monster University ay nag-alok sa kanya ng magandang kondisyon, kaya pinili niya ang Magic City Monster University. Ngunit ang mga nagtapos mula sa paaralang ito ay walang pagbubukod na mga pambihirang tao, at si Yashangan, 7 taon na ang nakalipas, ay isa sa batch na yon ng Yanxia University. Gusto mo bang sumali sa Yanxia University? Sasabihin ko sa iyo ng kahit na ikaw ay isang SSS class na kailangan mo pa ring pumasa sa pagsusulit para makapasok sa Yanxia University. At hindi kami mangangako sa ng anumang resources bukod sa mga gantimpala sa pagsusulit. Lahat ng bagay ay dapat mong labanan para makuha. Ngunit may papangako ko sa iyo, kung makakapagtapos ka ng maayos mula sa Yanxia University, tiyak na magiging isang mataas na opisyal ka sa militar sa hinaharap.
Kung matalo mo, ikaw ang magiging commander ng Tianqi Holy Group sa hinaharap. Nasa tuktok ng Yanxi. Sa gayon, wala nang makakapagpahirap sa iyo gamit ang kapangyarihan o pamilya. Walang makakapilit sa iyo na gawin ang ayaw mong gawin. Ikaw ay magiging isang angka. Ikaw ay magiging 100 taong pamilya. Ikaw ay mangingibabaw sa 72 estado at 36 na rehiyon. Narinig na biglang nagtaas ako ng kamay at nagtanong, ano? Deputy Commander, maaari ba akong pumatay ng mga halimaw sa Yanxia University? Haha, syempre na. Alam mo ba kung bakit napakataas ng mortality rate sa Yanxia University? Iyon ay dahil ang mga estudyante ng Yanxia University ay kailangang pumasok sa mga guho at mangaso ng mga halimaw para mapataas ang kanilang karanasan sa labanan. Gusto mo bang pumatay ng mga halima? Pwede, kumamaw ako ng, sa totoo lang, iniisip ko lang ang ikalawang pagsubok ni Kankan. Ang pagkain ng 10,000 halima, lunukin ng 10,000 bronze level na halima. Hanggat may kakayahan ka, may hindi mauubos na halimaw na papatayin. Ang ibang universidad ay mga ivory tower. Sa Yanxia University, maaari kang pumatay kung paano mo gusto. Hindi ako nagkamali sa inan. Ikaw ay isang likas na mandirig. Angkop ka para sa Yanxia University. Habang sinasabi ito, tumawa ng malakas si Yeshang. Nang marinig ito, ngumiti ako. Handa akong sumali sa Yanxia University. Alam mo, ang 10 sinaunang halimaw sa templo ng halimaw na nagising sa akin. Walang isa man sa kanila ang madaling kausap. Ang aking buhay ay nakatakdang lumipas sa pagpatay at pakikipaglaban. Bagamat malupit ang Yanxia University, ito ay angkop para sa akin. Tiyak na mabilis din ang pagtaas ng aking lakas. Dahil nabigyan ako ng pangalawang buhay, hindi na ako papayag na apihin ng iba. Gusto kong umabot sa tuktok ng panahong ito. Sa sandaling ito, nag-alab ang aking mga mata sa determinasyon. Nang makita ito, nasiyahan si Yeshangan at ibinigay sa akin ang isang gintong plaka. 1 buwan mula ngayon, magkakaroon ng pagsusulit ang Yanxia University. Dalhin mo lang ang plakang ito at sumali ka. Pagkatapos, ibinukas ni Yeshangan ang kanyang kamay at nagsabi, ito ay isang purong dugo ng gold level na Blood Ghost Wolf. Ito ay aking regalo sa iyo. Bukod dito, mayroon pa akong isang bag. Kamakailan ay napatay ko ang isang 6-eyed golden ape sa labas ng pader. Kapag na-dissect na ang 6-eyed golden ape, ipapakuha ko ang isa sa mga buto nito at ipagagawa ng sandata. Ipapadala ko sa iyo sa tamang panahon. Anong uri ng sandata ang gusto mo? Nag-isip ako naalala ko ang kasanayan ni Kankan na Sky Devouring Divine Speed. Gusto ko nang marinig ito, nagulat si Yeshang. Ikaw na bata, talagang maganda ang iyong panlas. Ngunit tungkol sa may alam akong isang sibat na mas angkop sa iyo. Tiyak na ipapadala ko sa iyo bago ang pagsusulit. Tinapak ni Yeshangan ang aking balik. Lalo kitang nagustuhan habang tinitingnan kita. Galingan, gawin mo ang anumang gusto. Nandito ako, si Yeshangan. Walang manggahas na mang-api sa iyo gamit ang kanilang katayuan. Habang sinasabi ito, tumingin siya ng masama kay Guyamo. HMPA. Dahil nagdesisyon na aalis na. Sa oras na ito, masama ang mukha ni Guyamo. Ayaw na niyang manatili dito kahit 1 minuto. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang plaka kay Liu Ruyan. Ito ang plaka ng miyembro ng Tianyu Holy Group. Kunin mo. Pagkatapos sabihin ito, sumakay siya sa Divine Horn Dragon kasama si Gulin Xiao at umalis. Tumingin si Liu Ruyan sa plaka sa kanyang kamay na may nakasulat na, Tianyu. Ang dating nararamdamang excitement ay nawala. Sa oras na ito, handa na ring umalis si Yeshangan. Ngunit bago umalis, tumingin siya sa mga tao sa ibaba. Hindi ako nakikialam sa kompetisyon ng mga kabataan. Ngunit kung sino man sa inyo ang gagamit ng kanilang edad at karanasan para mang-api ng masbat, huwag ninyong sisihin ako kung hindi ako magiging magala. Habang sinasabi ito, ang mga mata ni Yeshangan ay nagpakita ng malakas na hangarin na pumatay na halos naging pisika. Pagkatapos ay naging isang pilak na liwanag at nawala sa kalangitan. At ang mga prinsipal ng mga paaralan sa paligid nang makita na tapos na ang lahat, isa-isang umalis. Ngunit si Jinping Tao ay parang gustong umiyak. Hindi lamang niya nawala ang isang henyo na tulad ko, kundi nagalit pa ako sa kanya. Samantala, si Liu Ruyan ay napuno ng matinding pagsisis. Naramdaman niya ang sakit at muling bumagsak sa lupa. Ngunit sa oras na ito, isang binata ang lumitaw sa tabi ni Liu Ruyan. Ruyan, ayos ka lang ba? Ang pangalan niya ay Zing Pang, isa sa mga manliligaw ni Liu Ruyan. Siya rin ay isa sa mga S-class na estudyante ng Star Sea Monster Academy. Ngunit natapos na niya ang kanyang paggising. Nitong mga nakaraang araw ay nagsisikap siyang mapalakas ang kanyang sarili sa bahay. Nang bumalik siya, nakita niya ang kalagayan ni Liu Ruyan. Naramdaman ni Zing Pang na parang may humihigpit sa kanyang puso. Sa sandaling ito, may pag-aalala sa kanyang mukha nang magsalita siya. Siya ba ang dahilan kung bakit ka malungkot? Sabihin mo sa Ruyan. Umiling si Liu Ruyan. Ayaw kong magsalita. Huwag mo nang tanungin. Wala nang dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat. Nang makita ito, nagalit si Zing Pang. Tumalon siya sa entablado ng paggising.
Paano mo nasaktan si Ruya? Hindi ka tunay na lalaki. Gusto kong makipaglaban sa isang labanan sa buhay at kamatayan. May tapang ka ba? Nang marinig ito, itinaas ko ang isang daliri. Bakit? Ngunit kailangan natin ng pusta. 1,000,000 yan siya currency. Kung hindi ay huwag na lang. Sa sandaling ito, tumingin si Xingpang kay Liu Ruyan na malungkot. Pagkatapos ay tumingin sa akin na may kayabangan, agad siyang sumang-ayon nang hindi nag-iisip. Nakita ang masamang hangarin sa mga mata ni Xingpang. Naan, pumapayag, ngunit sa labanan na ito sa buhay at kamatayan, walang mananagot. Kung may mamatay, iyon ay dahil sa kawalan ng kakayahan. Walang sino man ang maaaring managot. Tumango ako ng tahi. Nang makita ito, nagsalita si Xingpang sa mga prinsipal sa ibaba. Kung gayon, maaari bang kayo ang maging hurado? Anong hurado ka, bata? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong balak. 3 araw na mula nang nagising ka. Ngayon, tiyak na mataas na ang iyong antas. Si nanay kakagising lang. Paano niya matatalo? Tama. Sa tingin ko hindi ka mabuting tao. Nang marinig ito, nainis ang 4 na prinsipa. Sabay-sabay nilang minura. Ngunit dahil ang ama ni Xingpang ay miyembro ng Blood Rock Holy Group ng militar, hindi niya pinansin ang 4 na ito. Mga prins, ito ay pumayag niya mismo. Kung wala siyang pakial, bakit kayo nag-aalala ng labis? Sa oras na ito, sumagot si Jinping. Tama si Xingpang. Ito ay desisyon ni na. Dapat natin itong igal. At ang dahilan kung bakit niya ito sinasabi, ay dahil alam niyang hindi na maibabalik ang ating relasyon. Kung maaari siyang mapatay ng ganito, mas mabuti. Bukod dito, sinabi ni Ye Xiang, hindi siya nakikialam sa kompetisyon ng mga kabataan. Kaya kung mamatay ako sa kamay ni Xingpang, iyon ay dahil sa aking kakulangan ng kakayahan. Walang huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong plan. Gusto mo bang mamatay sina? Kung hindi mo makuha, sisirain. Bakit ganyan ang iyong pag-iis? Jinping tao, tapusin na natin ang ating pagkakaibigan. Ang tao ay hindi nakikipagkaibigan sa mga kahit galit na galit ang 4 na prinsipa. Hindi pa rin ito pinansin ni Jinping tao. Sige, maglaban na kayo. Ako ang magiging hura. Pagkatapos nito, nakita na si Xingpang ay nagpakita ng malakas na enerhiya. Pagkatapos ay naging S-class na halimaw na Golden Brilliant Rock at sumigaw ng malakas. Agad-agad, isang matalas at nakatatakot na ingay ang pumuno sa buong lugar. At si Xingpang ay nagpapakpak ng kanyang malaking mga pakpak at umatake sa akin. Sa oras na ito, may mga estudyanteng matalas ang mata na napansin. Ang antas na nakasulat sa kanyang dibdib at tignan ni, yun ba ay Black Iron Level 5? 3 araw pa lang siyang nagising at Black Iron Level 5 na siya. Ang lalaking ito ay gumagamit ng pera para umangat. Sa sandaling yon, isang apoy ng dugo ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Nagbago ako sa isang makapangyarihang pulang figure, ngunit sa pagkakataong ito, walang sigawan, tanging katahimikan. Dahil ang antas na nakasulat sa aking dibdib ay Black Iron Level 1 lamang. Alam mo, ang pagkakaiba ng 4 na antas, kahit gaano kalakas ang talento ay hindi maaaring lampasan. Karaniwang talento ay maaaring makasabay sa isang antas na pagkakaiba. Halimbawa, ang S-class na halimaw sa Black Iron Level 3 ay katumbas ng A-class na halimaw sa Black Iron Level 4. Sa parehong paraan, ako na SSS class na halimaw sa Black Iron Level 1, ay karaniwang katumbas ng S-class na halimaw na si Xingpang sa Black Iron Level 3. Ngunit ang antas ni Xingpang ngayon ay mas mataas pa rito. Habang nag-aalala ang lahat para sa akin, tahimik na hinugot ni Xingpang ang isang gintong espada mula sa kanyang likuran. Ito ang battle weapon na Golden Edge Sword, gawa mula sa buto ng A-class na Golden Feather Eagle sa Bronze Level 7. Ngunit nang makita ko ito, hindi ako nag-alala. Nakita na si Xingpang ay naging isang gintong liwanag at lumusab sa akin. Ginamit niya ang kanyang talentong Pinnacle of Wild Speed. Ang bilis ng kanyang espada ay biglang tumaas ng ilang antas. Isang hampas ng espada ay sumire sa hangin at lumikha ng maraming after images. Nang makita ito, ginamit ko ang aking talentong Tyranny of the Fallen King. Agad-agad, isang malaking enerhiya ng dugo ang lumabas mula sa aking katawan. Kasunod nito, biglang umabot ang aking malaking kamay at hinawakan ng mahigpit ang gintong espada habang ang aking kabilang kamay ay humawak sa braso ng Golden Brilliant Rock. Narinig ang Golden Brilliant Rock na sumigaw sa sakit. Ang gintong braso ay nagsimulang magbago ng hugis. Ginamit ko ang lakas ng isang kamay at direktang pinunit buong braso ng Golden Brilliant Rock. Agad-agad, gintong dugo ang tumulo sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan ko ang leeg ng Golden Brilliant Rock at itinaas ito. Sa oras na ito, ang aking mukha ay nagpakita ng pag-aalala at kasakiman sa aking mga mata. Ito ang senyales na si Kankan ay malapit ng kumain. Nang makita ito, natakot ang Golden Brilliant Rock. Hindi niya maintindihan kung bakit ang kalaban na Black Iron Level 1 lamang ay naging napakalakas. Nang matauhan, biglang ibinato ni Kankan ang katawan ng Golden Brilliant Rock sa lupa.
at pagkatapos ay pinunit ang mga pakpak sa kanyang likuran. Sa sandaling ito, nawala ng isang braso at isa pakpak. Ang Golden Brilliant Rock ay halos wala ng buhay. Malinaw na niyang naunawaan ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan nila ni Kankan. Napakahina, hindi ka man lang nakapagpalabas ng aking buong lakas. Habang ginamit ko ang Unlimited Plunge sa susunod na segundo, nagulat ang Golden Brilliant Rock. Malinaw niyang naramdaman na ang kanyang talent, ang Pinnacle of Wild Speed ay ninaka. Sa oras na ito, inaabot ko ang aking matalas na kuko patungo sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling yon, isang boses ang biglang narinig. Tumigil, nangangahas kang patayin. Ito ay ang ama ni Xing Pao, isang commander ng Blood Rock Holy Group sa militar na si Xing Tao. Nangangahas kang patayin ang aking anak. Papatayin, sumigaw siya sa akin ng may banta. Labanan sa buhay at kamatayan, walang mananagot. Sino ka para magsalita? Kung matalo ka, dapat kang mamatay. Habang sinasabi ito, walang awa akong inabot ang kanyang dibdib. Isang gintong bagay ang nakita kong hinugot ko. Ito ang Monster Core ng Golden Brilliant Rock. At ang Golden Brilliant Rock na nawala ng Monster Core ay bumagsak sa lupa at bumalik sa anyo ng tao. Sa oras na ito, nakabukas ang mga mata ni Xing Pang at hindi gumagalaw. Matapos kong durugin ang Monster Core, bumalik din ako sa aking anyong tao. Lahat ng tao ay nagulat at hindi makapagsalita. Ngunit si Xing Tao ay sumigaw ng may galit at kalungkutan. Agad-agad, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Kasabay ng isang malakas na tunog sa kalangitan. 100 metro na taas na batong higanti ang tumayo sa lupa. Ito ang S-class na Stone Golem na nagising kay Xing Tao. Hindi lang malakas, kundi kahanga-hanga rin ang depensa nito. Sa sandaling ito, dahan-daang iniabot ng Stone Golem. Ang napakalaking kamay nito patungo sa akin. Nangangahas kang patayin ang aking anak. Papatayin muna. Ang mga estudyante sa paligid ay natakot at nagsitakbuhan. Tumigil. Ang 4 na prinsipal ay nagulat nang makita ito. Bagamat gusto nilang pigilan ito, ang 4 na gold level ay hindi makapigil. Sa isang Blue Jade level na commander ng militar, tumigil. Sa oras na ito, sumigaw ang pinuno ng militar na si Mourat Ian. Xing, huwag kang magpadala sa emosyon. Si Nan ay isang henyo ng Yanxi. Alam mo ba ang magiging resulta ng pagpatay sa isang henyo ng Yanxi? Siya ay isang henyo ng Yanxi. Hindi ba henyo rin ang aking anak? Bakit dapat mamatay ang aking anak? Ngunit hindi siya maaaring mamatay. Sa oras na ito, ang boses ng napakalaking Stone Golem ay umabot sa kalangitan. Ang labanan sa buhay at kamatayan ay inihain ng iyong anak mismo. Hindi mo maaaring sisihin si Nan dahil sa kakulangan ng kakayahan ng iyong anak. Wala akong pakialam kung namatay ang aking anak, dapat siyang mamatay din. Mourat Ian, umalis ka na ngayon. Kung hindi, pati ikaw ay papatayin ko. Ngunit sa sandaling yon, may ikatlong boses na narinig. Tumigil. Narinig na galit na sumigaw si Xing Tao. Tumigil ka, Xing Tao. Ano ang sinabi mo? Isang figura ang lumitaw sa harap. Ang bagong dating ay si Li Zhu, ang commander ng Blood Rock Holy Group. Xing, may lakas ka bang sabihin yan muli sa harap? Nang makita ito, nagulat si Xing Tao. Bakit kayo sa oras na ito, galit na nagsalita si Li Zhu. Hindi mo ba agad aalisin ang iyong anyo? Malakas na sinabi ni Xing Tao. Pinatay ng batang ito ang aking anak. Papatayin ko siya para maghiganti para sa aking anak. Nababaliw ka na ba, Xing Tao? Ang pagkamatay ng iyong anak ay dahil sa kanyang kahinaan. Maaari mo bang sisihin ng iba sa isang labanan sa buhay at kamatayan? At isa pa, ang batang ito ay tao ni Ye Xiang'an ng Nine Heavens Silver Dragon. Sinabi mismo ni Ye Xiang'an na kung may mang-aabuso sa mas mahina, hindi siya magdadalawang gusto mo bang isama ang buong Blood Rock Holy Group sa iyong kamatayan? Hindi ako matatahimik, Command. Galit na sumigaw si Xing Tao, halos nababaliw na. Muling nagpaalala si Li Zhu. Xing Tao, wala kang pagpipilian. Sisihin mo ang kahinaan ng iyong anak sa isang labanan sa buhay at kamatayan, kahit napatayin niya ang iyong buong pamilya. Kailangan mong tanggapin. Sinasabi ko sa iyo, ang live stream ay bukas pa rin. Maaaring nakikita ni Ye Xiang'an ng Nine Heavens Silver Dragon ang lahat ng ito. Kung dumating siya, hindi na kita may liligtas. Alisin mo na agad ang iyong anyo at sumama ka sa akin. Sa oras na ito, nakatayo lang si Xing Tao, nakatitig sa akin. At ako ay walang takot na nakatitig din sa kanya. Nang makita ito, lalo pang nagalit si Xing Tao. Gusto niyang patayin ako agad sa isang hampa. Ngunit ang malaking kamay na nakatakip sa aking ulo ay hindi natatahimik si Xing Tao at nagtanong, talaga bang kailangan kong lunukin na lang ang aking gal? Si Li Zhu ay walang magawa at malapit nang magsalit. Nang biglang may malakas na boses mula sa langit. Kung ayaw mong tumigil, mamatay ka na lang. Kasunod nito, isang liwanag ng sibat ang lumitaw sa kawalan. Nagulat si Li Zhu nang makita ito. Ito si Ye Xiang'an ng Nine Heavens Silver Dragon. Dumating na, ngunit parang may Ito ay isang battle aura lamang. Hindi personal na dumating si Ye Xiang'an. Napakalaki. Ito ba ang kapangyarihan ng Nine Heavens Silver Dragon? Sa sandaling ito, isang malaking liwanag ng sibat
sibat sa kawalan, ay lumusab patungo kay Jing Tao. Deputy Commander, pakiusap, bigyan mo ako ng pabor. Patawarin, ngunit bago pa matapos ang sinasabi ni Li Zu, ang liwanag ng sibat ay naging pilak at sumira sa kalangitan. Bumagsak ito sa ulo ni Jing Tao, at ang kanyang napakalaking katawan ay para ba tinamaan ng kidlat at sumabog. Nabasag ito sa maliliit na bato at bumagsak sa lupa. Nang mawala ang usok, isang sirang monster core ang nakahiga sa lupa. Si Jing Tao ay namatay sa mismong lugar. Sino ka para humingi ng pabor sa akin? Ang sinumang manakit ng henyo ng Yan Xia ay ituturing na traidor. Patay, may reklamo ba ang inyong Bloodrock Holy Group? O ang ginawa ni Jing Tao, utos ng inyong Bloodrock Holy Group? Nang marinig ito, sumama ang mukha ni Li Zu, ngunit yumuko pa rin siya. Wala itong kinalaman sa aming Bloodrock Holy Group. Ito ay kasalanan ni Jing Tao lamang. Tama ang ginawa ni Deputy Commander Yi. Hindi nangangahas magreklamo si Li Zu. Nang sabihin ito, nagulat ang lahat. Ito ang kapangyarihan ni Ye Xiang'an ng Nine Heavens Silver Dragon. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nangangahas haminin ang War King ng Yan Xia. Sa buong kasaysayan ng tao, maraming henyo, ngunit ang tunay na problema ay ang mga henyo ay namamatay bago sila lamaking mabuti. Wala akong kapangyarihan, impluensya, o background. Kahit na may talento ako, marami pa ring hindi naniniwala sa akin. At dahil sa aking matigas na ugat, maraming nag-iisip na maaari akong mamatay ng maaga. Ngunit ngayon na may Ye Xiang'an na sumusuporta sa akin, sino ang mangangahas mang-api sa akin gamit ang kanilang background at kapangyarihan? Si Jing Tao ay isang malaking babal. Kahit ang War King ng Great Xia na si Guillermo ay hindi nangangahas. Dahil si Ye Xiang'an, kapag may problema, talagang papatay. Sa oras na ito, hanggang sa mawala ang battle aura ng Nine Heavens Silver Dragon, walang sino man ang nangangahas magsalit. Sa sandaling ito, binasag ni Li Zu ang katahimikan. Nan, pataw, kasalanan ko na hindi ko napigilan ang aking tauhan. Ito ay isang A-class na talento, gold level na monster. Meet your Firewolf Monster J. Ito ay aking personal na paumanhi. Lahat ay muling nagulat nang makita ito. Hindi nila inasahan na ang commander ng Bloodrock Holy Group ay humingi ng tawad sa isang baguhang ito. Agad-agad, kumalat ito sa internet at nagulat ang 72 estado at 36 na rehiyon ng Yan Xia. Sa kabilang banda, sa headquarters ng Imperial Tianqi Holy Group, isang batang lalaki na may asul na buhok at militar na uniforme ay nagsalita ng may pagkabahala. Siya, sa harap ng maraming tao, pinatay mo ang isang commander ng militar nang hindi nagsasalit. Mahirap aayusin ang sitwasyong ito. At si Ye Xiang'an sa harap ay walang pakialam at naglalaro ng isang laro na may 2 letra. Lao Yi. Sino ang mga matatandang ito na tumatawag dito? Ang binata na may asul na buhok na si Ying Tianjuo ay nagsalita ng may pagkabahala. Partikular na si Qin Haoran, ang ikatlong anak ng pamilyang Qin. Matindi ang kanyang reklamo sa iyo sa militar. Narinig na mahinahong nagsalita si Ye Xiang'an. Si Qin Haoran, ang lalaking yon ay maraming reklamo. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang kapatid na si Guillermo, tama ba? Pagkatapos kong tapusin ang boss na ito, pupuntahan ko siya para makipag-usap. Ikaw na bata, sana ay talagang makipag-usap ka ng maayos. Naiintindihan, manalo sa pamamagitan ng moralidad, tama. Mahinahong sumagot si Ye Xiang'an. Nang inig ang labi ni Ying Tianjuo nang makita ito, tumingin siya sa Silver Dragon Spear ni Ye Xiang'an. Sa hawakan nito ay may nakaukit na maliit na sandata ng katotohanan, moralidad, rason, kabaitan, katwiran, ritual. Naaalala niya ilang taon na ang nakalipas. Noong si Ye Xiang'an ay nasa 20 taong gulang at napaka-arogan, binugbog niya ng todo ang isang anak ng isang malaking pamilya sa Imperial. Pagkatapos siyang bugbugin hanggang sa ICU Presidential Suite, ang ama ng biktima ay nagreklamo sa commander ng Holy Group. Matinding sinsermonan ng commander si Ye Xiang'an. Sinabihan siyang hindi dapat laging umaasa sa dahas. Dapat manalo sa pamamagitan ng moralidad at rason. Kaya mula noon, sinadya ni Ye Xiang'an iukit ang linyang ito sa kanyang Silver Dragon Spear. Pagkatapos ay ipinadala niya ang ama ng biktima sa UFO Presidential Suite. Lahat ay mula noon, walang sino man ang nang-ahas na manggulo sa batang ito. Sa oras na ito, si Ying Tianjuo ay nagpaalala ng may pagkabahala. Kung magbubugbog, huwag mo lang ipadala sa ang ICU sa Imperial Hospital ay masyadong bagamat sila ay parehong deputy commander ng Tianqi Holy Group. Sa ilang siya ay higit na parang tagapag-alaga ni Ye Xiang'an. Palagi siyang naglilinis ng kalat nito. Sa oras na ito, naalala ni Ye Xiang'an ang isang bagay at nagtanong, malapit na ba ang taunang Star Moon Beast ka? Bamantong hininga si Ying Tianjuo. Ang mga halimaw sa labas ng mga guho ay nagiging mas mabangis. Maraming namatay sa investigation team ng Holy Group. Hinala ng commander na ang ika-14 na Beast King ay maaaring lumitaw. Naging seryoso ang tingin ni Ye Xiang'an. Beast number 14, sa buong kasaysayan ng 100 bansa sa Blue Star, ang paglitaw ng anumang numbered beast ay kailangang harapin ng pinakamalalakas na tao mula sa iba't ibang bansa.
Walang bansang makakaharap ng mag-isa at makakapatay ng isang numbered beast. Ang huling pagkakataon na lumitaw ang Beast number 13 ay 30 taon na ang nakalipas. Ang dating commander ng Tianqi Holy Group, isang Black Jade level 10 na malakas na tao ay namatay sa labang yon. Karamihan sa siyam na langit ay namatay din. Kung ang pinakamalakas ay ganoon ang kapalaran, ano pa kaya ang sa mga karaniwang sundal? Ang mga halimaw sa mga guho ay napakalakas. Walang duda, ngunit sa panahong ito kung saan unti-unting lumakas ang mga tao, hindi na sila makakapagdulot ng ganap na pinsala sa malalaking bansa tulad ng Yanxi. Ang tanging dapat pag-ingatan ay ang mga numbered beast. Sila ang tunay na beast key. Sa oras na ito, umiling si Ying Tianju. Kapag nagsimula ang Star Moon Beast Tide, ang apat na Holy Group ay kailangang magpadala ng lahat ng puwersa sa mga guho. Kung wala ka doon, ang batang gusto mong protektahan ay mahihirapan. Umiti si Ye Xiang'an at sumagot, walang may oras pa naman. Siya ang taong pinili ko. Naniniwala ako sa nang marinig ito, naging interesado si Ying Tianju. Ikaw hindi ko pa nakita na ganito ka nagpahalaga sa isang tao. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo tinutulungan ang batang ito? Huwag mong sabihin na dahil sa kanyang SSS class na talento. Kahit ang dalagita ng pamilyang Dao Xia ay may SSS class na talento. Gusto kanyang maging guro pero tinanggihan mo. Huwag kang gumawa ng dahilan para lokohin ako. Kilala kita ng husto. Alam ko kung kailan ka uutot o tate. Ngunit umiling si Ye Xiang'an. Hindi ko talaga masasabi sa iyo ang tungkol dito. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Ying Tianju. At sa oras na ito, ibinaba ni Ye Xiang'an ang kanyang telepono. Tahimik na tumingin sa kanyang pala dahil noong nakita niya ang aking paggising sa screen. Kahit ang kanyang mga kamay ay nangingini sa sandaling yon, para siyang nakakita ng anino ng isang pulang nilalang na nakatayo sa kalangitan. Ang nilalang na yon ay kumakain ng araw, buwan, at mga bituin. Ang tinatawag na Beast King, SSS class na halimaw. Sa harap ng nilalang na iyon, ay parang pangalawang klase lamang na pagkain, kaya alam niya sa kanyang puso na ang aking talento ay hindi lamang SSS class, at tiyak na ako ang tagapagligtas, na may pag-asa na magligtas sa sangkatauhan sa panahong ito. Samantala, matapos kong tanggapin ang bagay mula kay Liz, umalis na, bagamat natapos na ang seremonya ng paggising sa Star Sea Monster Academy. May ilang tao na mukha, kumain ng tae sa kanilang mukha. Isa ay ang prinsipal na si Jinping, tao na pinaalis ako sa paaralan. Nang magising ako sa isang sirang bahay, at ang isa pa ay ang aking dating kasintahan, si Liu Ruyan at ang kanyang mga magulang. Sa oras na ito, matapos kong tapusin ang pag-iimpake, handa na akong umalis sa paaralan. Biglang lumapit sa akin si Liu Ruyan na namumula ang mga mata at nagsalita, na may sasabihin ako sa iyo. Nang marinig ito, dinaanan ko lang siya at hindi pinansin. Ngunit hinawakan ni Liu Ruyan ang aking manggas at nagmakaaw. Nagkamali, humihingi ako ng tao. Maaari ba tayong magkabali? Nang marinig ito, mapanuksong ngumiti ako. Siyempre na, ngunit kailangan, lumiwanag ang mga mata ni Liu Ruyan at malakas na tumang. Kung gusto, mamayang gabi pupunta tayo sa hotel. Pinutol ko siya at nagsalit, ibalik mo muna ang perang ginastos ko sa iyo. Mahigit 1,000,000 pesos na iyo. Nang marinig ito, nagbago ang kulay ng mukha ni Liu Ruyan. Wala, mahigit 1,000,000 at nawala na lang. Kumunat ang aking, sa oras na ito, hindi na nakapagpigil ang mga magulang ni Liu Ruyan. Ang kanyang ama na si Su Deqiang ay lumabas at nagsalit. Humingi na ng tawad ang aking anak. Ano pa ang gusto mong gawin? Bakit ganyan ka kasama ang loob? Hindi ka man lang marunong magmalasakit sa isang baba. Nakita ko ang isang mapanuyang ngiti sa mukha ni Liu Ruyan. Ito ba ang sinasabi mong paghingi ng tawad? Nang makita ito, nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Hindi ganyan yon, na. Pakinggan mo ang aking paliwanag. Ako umalis. Tahimik akong tumalikod at umalis nang hindi lumilingon. Ngunit nagalit si Su Deqiang at sumigaw sa akin. Ano ang ibig mong sabihin, batak? Sinong pinapaali? Nang marinig ito, tumigil ako at dahan-daang lumingon. Nang makita ito, inakala ni Su Deqiang na nagsisisi ako at naging mapagmataas. Nagsisisi ka na nga, sinasabi ko sa iyo, maliban kung ikaw ay, bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, bigla akong sumampa. Si Su Deqiang ay agad na lumipad ng mahigit 10 met, pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at tumawag sa isang numero. Chief, ako ay nagulat si Morat Ian sa kabilang Sino? Bakit mo ako tinatawagan tungkol sa panlilinla? Ako Nang marinig ni Morat Ian ang aking pangalan, agad siyang nagalit. Si Nan ay aking ama. Napakabasto. May nang-ahas naman linlang sa aking ama. Pagkatapos ng lahat, ako ngayon ang kayamanan ng Star Sea State. Sa hinaharap, kung ako ay magiging War King ng Great Sea, iyon ay magiging malaking karangalan para sa Star Sea State. At kung maaalala ko si Morat Ian sa panahong yun, kahit isang simpleng payo lang ay maaaring itaas ang kanyang posisyon. Kaya ngayon, gusto ni Morat Ian na tratuhin ako na parang ninuno. Ngunit sa sandaling ito, nagdagdag ako ng isang pangungus. Hindi lang nila ako nilinla, ininsulto pa nila ang mga bayani at minura ang aking mga magulang. Agad na nagalit si Morat Ian at hindi na siya makapaghinta.
Huwag kang gumalaw at protektahan mo ang iyong sarili. Paparating na, sa oras na ito, inilagay ni Liu Ruyan ang kanyang ama sa likod at galit na nagsalita. Nan, sino ang sinasabi mong nanlinla? Kailan ka namin nilin? At bakit mo sinampal ang aking ama? Si Su Daqiang ay sumigaw na parang isang baliw na aso. Rude, isumbong sa milita. Ang taong ito ay nanak. Kailangan nating isumbong sa milita. Isumbong kay War King Go at ay pakulong siya. Nang marinig ito, mahina akong nagsalita. Hindi na kailangan. Naisumbong ko na sa milita. Mabuti na sinaktan mo ang isang karaniwang tao. Ito ay labag sa batas ng milita. Gusto kong makita kung sino ang huhulihin ng militar. Ikaw o ako. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi. Pagkalipas ng ilang sandali, isang SUV ang tumigil sa harap ng paaralan. Bumaba si Morat Ian mula sa sasakyan. Kasama niya ang 3 o 4 na sundalo ng militar. Nang makita ito, nagalak si Su Daqiang. Hindi ko inasahan na ang pinuno ng militar mismo ang darating. Nan, kahit gaano kaganda ang iyong talent, kung nilabag mo ang batas ng militar, tapos ka na, Chief Mo, gusto kong magreklamo. Sinaktan niya ako. Ngunit bago pa matapos ang sinasabi ni Su Daqiang, mabilis na lumapit sa akin si Morat Ian. Mukhang nag-aalala. Nan, ayos ka lang ba? May nasugatan ba sa'yo? May nasaktan ba sa iyong damdamin? Nang makita ito, natigilan si Su Daqiang. Itinuro niya ang sugat sa kanyang ulo at nagsabi, Chief, sinampal ako ni... Tingnan mo, sinampal niya ako at nasugatan ang aking mukha. Ngunit si Morat Ian ay may malamig na ekspresyon. Ikaw ang nanlinlang kay na, at ininsulto mo pa ang mga bayani at personal na inatake siya. Tama ba? Sige, dalhin ninyo siya at imbestigahan. Nang marinig ito, natigilan si Su Daqiang. Chief, sinan ang unang sumuntok sa akin. Ako ang biktima di. Nangangahas ka pang magsinungal. Kung hindi kita ay pakulong ng 3 hanggang 4 na taon. Akala mo ba walang batas dito sa Star System? Nang makita ito, tumahimik na si Su Daqiang. Kung hindi pa niya nakikita na si Morat Ian ay pinapaboran ako, talagang tanga na siya. Ngunit hindi siya makakatagal sa investigasyon. Dahil ang perang hiningi ni Liu Ruyan sa akin ay ginamit para bayaran ang kanyang utang sa sugat. Kung maimbestigahan ito, tiyak na makukulong siya. At kailangan pa niyang ibalik ang lahat ng pera. Sa oras na ito, nagmakaawa si Su Daqiang. Huwag nang imbestigahan. Aaminin ko. Ngunit nang makita ni Morat Ian ang kanyang guilty na ekspresyon, nadama niyang may problema. Agad niyang inutos na maghigpit ng investigasyon. Sa investigasyon, agad na nalaman ang kanyang identidad bilang Sag-Aler. Nahatulan siya ng 8 taong pagkakakulong. Ang militar ay nakasira pa ng isang underground casino sa Star Sea State. At dahil sa aking pagsisiwat, binigyan ako ni Morat Ian ng isang banner bilang mabuting mamamayan at 50,000 piso na gantimpala. Bukod dito, ang perang nagastos ko kay Liu Ruyan sa mga nakaraang taon ay unti-unting naibalik sa akin ni Morat Ian. Bagamat hindi lahat ay naibalik, mahigit 500,000 ang bumalik sa akin. Nangako pa si Morat Ian na babantayan niya ang pamilyang Su na ibenta ang kanilang ari-arian para bayaran ang natitirang 500. Tumango ako at sumang-ayon bago umalis. Ngunit sa oras na yon, tumawag si Liu Ruyan at nagmakaawa. Nan, maaari mo bang patawarin ang aking ama? Nagmamakaawa ako alang-alang sa ating dating relasyon, patawarin mo ang aking ama. Matanda na siya, hindi niya kakayanin ang 8 taong pagkakakulong. Maaari mo bang kausapin si Chief Mo? Nang marinig ito, tahimik akong nag-isip at naisip na may punto siya. Sige, gawin nating 10 taon. Kung mas matagal siyang makulong, mas masasanay siya. Pagkasabi nito, ibinaba ko ang tawag at binlock siya. Pagkatapos ayusin ang bagay na ito, kinontak ko ang bumili ng aming bahay mula sa akin. Gustong bilhin pabalik ang bahay, ngunit sinabi niya na nabenta na ang bahay. Gayunpaman, nakuha ko ang kontak ng bagong may-ari, Xia Qing. Gaano kalakas ang loob para magkaroon ng ganitong pangalan? Umiling ako at sinubukang tumawa. Ito ba si Miss Xia? Ako gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa bahay sa Jinyun Resident. Maaari ba tayong Nakatira na ako sa bahay. Wala akong planong ibenta ito. Pagkasabi nito, ibinaba ni Xia Qingcheng ang tawa. Nang inakala kong wala ng pag-asa, biglang tumawag muli si Xia Qingcheng. Ano ulit ang pangalan mo? Nan, bakit? Sa loob ng kalahating oras, sa Haidao Beef ang cafe, hihintayin kita. Pagkatapos nito ay ibinaba ang tawa. Nang marinig ito, medyo naguluhan ako. Ano bang laro? Nang dumating ako sa cafe, isang napakagandang babae ang lumitaw sa harap ko. Kinuha niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Nakatira na ako sa bahay kaya hindi ko na ito maaaring ibenta. Ngunit kung gusto mo, maaari ko itong ipaupa sa iyo. Ito ang kontrata, maaari mong tingnan. Nang marinig ito, nagulat ako. Hindi ko inasahan na napakadirektahan ng babaeng ito. Agad-agad gusto niyang makipag-share ng tirahan sa akin. Alam mo naman na ako ay isang batang lalaki. Ngunit nang makita ni Xia Qingcheng ang aking reaksyon, kumunat ang kanyang noo. Bakit? Ayaw mo? Masyadong mahal ba ang Tama, dahil estudyante, kaya ba ng 1,000 kada buwan? Bigla akong natigil. Ang bahay namin ay may 140 hanggang 150 square meters. Kung ipapaupa ito, ang buwanang upa ay dapat hindi bababa sa 4,000.
At mukhang hindi naman nagkukulang sa pera si Xia Qingcheng. Bakit siya nagbibigay ng napakababang halaga? Pakiramdam ko may masamang balak siyang makita ni Xia Qingcheng ang aking pagkagulat at takot. Kumunat ang kanyang no. Ano ang tinitingin? Nang marinig ito, agad akong umiling at sinabing naisip ko, kung siya bilang babae ay hindi natatakot. Bakit ako, isang lalaki, ay matatakot? Kaya pumayag na. Matapos pirmahan ang kontrata, ibinigay sa akin ni Xia Qingcheng ang susi. Dala ang aking mga gamit, pumunta ako sa bahay para mag-ayos. Habang si Xia Qingcheng ay nakatingin sa kontrata na may kasiyahan. Ngayon ay maobserbahan kita ng mabuti. Bakit pareho kayong may SSS class na talent, ngunit pinahahalagahan ka ni Master Yi? Ano ba ang espesyal sa'yo? Aalamin ko ang lahat ng iyong mga sikret. Ang gabi, inimbitahan ako ni Xia Qingcheng sa hapunan para maobserbahan ako. Hindi ko na ito pinag-isipan at pumayag na lang. Ngunit pagpasok pa lang sa restaurant, nakatungtong na ang lahat ng tingin sa amin. Ito pala ang anak na babae ng pamilyang Dao Xia, si Xia Qingcheng. Ang ganda niya talagang angkop ang kanyang pangalan. Sabi nila siya raw ay SSS class na monster awakener. Tunay na henyo ng kanyang henerasyon. Nang marinig ito, nagulat ako. Ikaw ba ang anak na babae ng pamilyang Dao Xia? Tumango lang si Xia Qingcheng nang walang pagkagulat. Sa sandaling yon, may narinig na boses. Hindi nga ba? Pogi, hindi mo alam ang pagkakakilanlan ng aking Qingcheng. Ano ba ang relasyon ninyong dalawa? Ang dumating ay si Ning Suso, kaibigan ni Xia Qingcheng. Inimbitahan din siya ni Xia Qingcheng para sa hapunan. Nang marinig ito, medyo nahiya ako. Siya ang aking may-ari ng bahay, ako ang umuu. Nang marinig ito, naging interesado si Ning Suso. Wow! Ching, nakatira ka na pala kasama ng boyfriend mo. Sabihin mo sa akin kung paano nangyari ito. Umirap si Xia Qingcheng. Sanay na siya sa mga kommentong ganito ng kanyang kaibigan. Nang makapasok sa private room ng restaurant, naisip kong magtanong dahil sa aking pagka-curious. Nagtataka, ang anak na babae ng marangyang pamilyang Dao Xia. Bakit ka lumapit sa akin, isang mahirap na estudyante? Nang marinig ito, ibinaba ni Xia Qingcheng ang kanyang kubyertos at nagsabi, simple, sinubukan kong maging estudyante ni Master Ye Xiang'an ng Nine Heaven Silver Dragon. Ngunit tinanggihan niya. Ngunit para sa iyo, personal na pumunta si Master Ye sa Star Sea State, at hindi nag-atubiling pumatay ng isang commander ng militar para sa iyo. Kahit siya ay hindi basta-basta makakapatay ng isang commander. Ngayon, ang tatlong malakas na tao ng pamilyang Qin ay nagreklamo laban sa kanya sa militar. Ang sitwasyon ni Master Ye ay naging napakasensitive. Kaya, ano ba talaga ang espesyal sa'yo para tulungan ka ng ganito ni Master Ye? Alam mo, ako, si Xia Qingcheng, ay isang SSS class awakener din, hindi ako mahina. Sa oras na ito, nakatitig sa akin si Xia Qingcheng. May curiosity, pagdududa, at hindi pagkaunawa sa kanyang mga mata. Ah, ganoon, naiinggit ka ba sa akin, Miss C? Kumuha ako ng pagkain at ngumiti. Nang marinig ito, bigla siyang tumayo. Namula ang kanyang paano ako maiinggit sa'yo? Ngunit itinaas ko lang ang aking mga kamay nang walang pakialam. Mayroon sigurong dahilan si Master Ye kung bakit niya ito ginagawa. Bakit mo ako tinatanong? Paano ko malala? Baka mas gusto niya lang ako. Ngunit umiling si Xia Qingcheng, hindi siya naniniwala. Nang makita ito, napabuntong hininga ko. Kahit sabihin ko ang totoo, hindi ka maniniwala. At saka dapat kay Master Ye ka magtanong. Bakit sa akin ka nagtatanong? Sa oras na ito, si Ning Suso na kumakain ng manok ay biglang nagsabi, kung hindi kayo magkasundo, maglaban na lang kayo. Bakit hindi kayo dalawa ang maglaban? Baka pagkatapos ng laban ay maunawaan ni Qingcheng. Maaari akong maging referee para sa inyo. Nag-isip sandali si Xia Qingcheng at nagsabi, tama si Sunan. Maaari tayong magkumpetensya, ngunit hindi maganda kung maglalaban tayo. Kapag nagsimula akong lumaban, hindi ko mapipigilan ang aking sarili, at malapit na ang pagsusulit para sa Yanxia University. Hindi maganda kung masugatan ka. Ganito na lang, pupunta tayo sa labas ng pader. Sa listahan ng pangangaso ng militar ng Star Sea State, may isang halimaw na nasa ika-45 na ranggo. Isang B-class na halimaw, Bronze Level 1 na flowing water frog. Tingnan natin kung sino ang unang makakapatay sa halimaw na ito. Kung ako ang manalo, dapat mong sabihin sa akin kung bakit ka pinili ni Master Ye. Nang marinig ito, naging interesado ako. Paano kung ako ang manalo? Hindi ka maaaring manalo. Kung ganoon, ayaw ko nang maglaro. Napakagat ng labi si Xia Qingcheng. Kung ikaw ang mula ngayon ako ang magiging tagasunod mo. Kung sabihin mong pumunta sa silangan, hindi ako pupunta sa hilaga. Pangako yan. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Nang makita ito, natigilan si Xia Qingcheng. Pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang bita, at si Ning Suso sa tabi ay nagulat din. Kung matalo si Xia Qingcheng, hindi ba't parang ibinente niya ang kanyang sarili? Kung malaman ito ng Imperial Pamilyang Xia, magkakagulo ang lahat. Pagkatapos kumain, pumunta kami sa militar ng Star Sea State. Ngunit nang marinig ni Morak ang aming kahilingan, halos mahulog na ang kanyang ulo sa pag-iling. Hindi dapat ninyong malaman ang inyong kahalagahan para sa Yanxi. Sa hinaharap,
Tiyak na magiging mga tagapagtanggol kayo ng Yanxia. Ngunit hindi pa ngayon. Ngayon ang mahalaga ay ang pagsusulit para sa Yanxia University. Chief Mo, alam ko na nag-aalala ka para sa amin. Ngunit sa tingin ko ay hindi mo kailangang mag-alala. Isang bronze level na halimaw lang naman. Hindi ko alam kung ano ito para kay na. Ngunit para sa akin, si Xia Qingcheng, hindi ito gaanong kalakasan. Kumunat ang mga mata ni Xia Qingcheng. Isang malamig na aura ang lumabas mula sa kanyang katawan, at sa kanyang likuran, may anino ng isang yelong phoenix na lumilitaw. Sa dibdib ng yelong phoenix ay may kitang-kitang marka ng antas. Ito ay Black Iron Level 10. Nagulat si Mo Ratian nang makita ito. Miss Xia, kung tama ang pagkakaalala ko, isang buwan pa lang ang nakalipas mula nang magising ang iyong halimaw. Ngunit sinabi ni Xia Qingcheng nang walang pakialam, para sa ang mga antas ng Black Iron ay maaaring baliwalain. Si Ning Suso sa tabi ay sabik na nagsalit. Talagang kahanga-hanga ang aming Qingcheng. Tito Mo, gusto ko ring sumama kay Qingcheng sa labas ng pader. Ano ang sinasabi? Nang marinig ito, biglang sumakit ang ulo ni Mo Ratian. Alam mo, si Ning Suso ay anak ng gobernador ng Star Sea State na si Ning Yuan. Sa pangkalahatan, sa 36 na rehiyon at 72 estado ng Yanxia. Ang pinakamataas na awtoridad sa lugar ang lokal na militar at ang gobernador ng estado o rehiyon. Halimbawa, ang gobernador ng Star Sea State ay si Ning Yuan, at ang pinuno ng militar ay si Mo Ratian. Ang dalawa ay nagtatrabaho ng magkasama para pamahalaan ang Star Sea State. Ngunit sa pangkalahatang pamamahala, mas malakas ang gobernador, kaya't hindi exaggeration na sabihin na si Ning Suso ay ang prinsesa ng Star Sea State. Gayunpaman, ang talento ng prinsesang ito ay napakahina. Ang halimaw na nagising sa kanya ay isang D-class na iron-eating beast. Ang tanga nitong hitsura ay walang ibang gamit maliban sa pagiging alagang hayop. Kung pupunta siya sa labas ng pader, matutuwa ang mga halimaw. Dahil napakasarap ng iron-eating beast. Hindi po. Ano ba yung sinasabi mo? Si Miss Xia ay may kakayahan. Pero ano ang kakayahan? Black Iron Level 0.5. Hinampas niya ang kanyang ulo at gumawa ng isang cute na kilos. Nang marinig ito, natigilan si Mo Ratian. Hindi pa nga nakabuo ng marka ng antas. Napaka-honest mo na. Ang D-class na halimaw na walang marka ng antas ay halos kapareho. Nang lakas ng iyong alagang puso. Sa oras na ito, tumingin si Mo Ratian sa akin. Paano naman ikaw, na? Ano ang iyong kakayahan ngayon? Bagamat alam kong sa seremonya ng paggising, natalo mo si Xing Tao na Black Iron Level 5. Ngunit kung Black Iron Level 5 lang ang iyong lakas, hindi kita papayagang lumaba. Tumahimik ako sa Black Iron Level 5. Hindi po. Kahit si Xia Qingcheng ay napipigilan ng kanyang tao. Bakit hindi ka nalang sumuk para hindi na mag-alala si Chief Mo sa iyong kaligtasan? Nag-isip ako sandali at nagsabi, huwag kayong aalis di. Sandali, pagkasabi nito, lumabas ako ng opisina at pumunta sa banyo. Sa oras na ito, kinuha ko 3 pulang dugo at 3 kumikisla na monster core ang lumitaw sa aking kamay. Ito ang mga nakuha kong bronze level 3 na dugo at monster core ng halimaw. Dapat ay sapat na ito para mapataas ang aking elemental energy at pisikal na katawan. Pagkatapos ay ginamit ko ang aking talentong Unlimited Devo Uri. Ang isa kong kamay ay naging kuko ni Kanka, at pinisil ko ang 3 dugo. Karaniwang ginagamit ng mga tao ang dugo ng halimaw para palakasin ang katawan. Sa pamamagitan ng paghahalo nito sa gamot, at unti-unting sinisipsip ito habang nalilig. Ngunit sa prosesong ito, may ilang enerhiya ng dugo ang nawawala. Bukod dito, sa proseso ng pagsipsip, may ilang bahagi rin na hindi masisipsip at natural na mawawala. Kaya ang karaniwang nasisipsip sa isang dugo ay humigit kumulang 50% lamang. Mas mataas ang talento, mas mataas ang paggamit. Para sa SSS class, maaaring umabot ng 80%. Ganoon din ang Monster Core. Ang Monster Core ay ang pinakaimportanteng bahagi ng halimaw. Napakalakas. Kailangan pa itong dumaan sa serye ng paglilinis bago magamit, kaya't medyo komplikado ang proseso. Ngunit para sa akin na may unlimited Devo Uring, wala itong problema. Habang ang 3 dugo ay tumutulo sa aking katawan, parang nagmulat ng pulang mata ang kankan sa loob ko. Isang nakakatakot na lakas ng pagsipsip ang lumabas. Sa isang kisap mata, ang lakas ng 3 dugo ay ganap na nasipsip. At nagsimulang palakasin ang aking buong katawan. Pagkatapos, nilunok ko ang 3 monster ko. Agad-agad, isang pulang liwanag ang bumalot sa banyo. Sa oras na ito, malinaw kong nararamdaman ang aking lakas na tumataas sa bilis na nakikita ng mata. Isang tapak ko sa sahig at ang tiles ay biglang nagbasa. Sa aking likuran ay lumitaw ang isang pulang anyo na umugang sa kalangitan. Tila gustong lunukin ang araw, buwan, at mga bituin. Black Iron Level 6. Nagawa, hinigpitan ko ang aking kamao. Ang mga bagay na ito ay nagpataas sa akin ng 3 maliit na antas.
Sa mode ng Tyranny of the Fallen King, hindi ako dapat mahina kaysa sa Black Iron level 10. Ngunit medyo malayo pa rin. Kailangan ko ng tagumpay na walang laba. Seryoso, ibinukas ko ang aking kamay. Isang gintong dugo ang lumitaw sa aking kamay. Ito ang dugo ng gold level na Blood Ghost Wolf na bigay ni Yes Shaman. Sa teorya, sa aking anta, kung pipilitin kong gamitin ang dugo ng gold level na halima, may 99.9% na tsansa na sisabog ang aking katawan. Ngunit dahil sa talento ng Unlimited Devo uring ni Kankan, wala akong takot. Habang pinipiga ko ang dugo, isang malakas na aura ng karahasan ang bumalat sa gusali. Malinaw kong sa dugo ay may anino ng isang pulang malaking lob na nakatitig sa ang marahas na aura ay bumalat sa akin. Parang sa susunod na segundo ay lulundagit at pupunitin ako sa mga piras. Samantala, sa opisina, biglang tumayo si Morat E. Ano ang nangyayari? Ang aura na ito, may halimaw ba na pumasok? Kung tama ang kanyang pakiramdam, ang marahas at malakas na aura na ito ay dapat may gold level na lakas. Hindi ito maaaring mas mahina kaysa sa kanya. Sa oras na ito, may mga sundalo ng militar na pumasok sa opisina. May naramdamang gold level na aura ng halima. Iwinagayway ni Morat Ian ang kanyang kamay at sinabi, alam ko, huwag kayong mag-alala. Saan nanggagaling ang aura na ito? Sumunod kayo sa Sa oras na ito, naglalakad si Morat Ian sa pasilyo ng gusali ng militar. Kasunod niya sina Xia Qingcheng at ang iba. Sa harap niya ay may mga sundalo na nagsisilbing gaba sa dulo ng parang nang marinig ito, nagulat si Morat Ian. Bagamat ang mundo ay pumasok sa panahon ng mga halimaw at maraming uri ng halimaw ang nagkaroon ng iba't ibang anyo. Maaaring may mga halimaw na gusto ang kapaligiran ng banyo o maaaring gusto nilang kumain ng tanghalian sa banyo. Ngunit ito ay medyo kakaiba. Nagmamadali silang pumunta sa dulo ng pasilyo. Sa banyo ng lalaki, may mainit na hangin na dumadaloy palabas. Isang malakas na sigaw ang narinig sa kalangitan. Ito ang aura ng isang gold level na halima. Umurong, sumigaw si Morat, magbago ng siya ay humakbang pasul. Isang pilak na liwanag ang bumalat sa kanyang katawan. Ito ay isang figura na buong katawan ay nababalot ng pilak na baluti. May ulo ng sa pagitan ng kanyang mga kilay ay may markang parang bagong buwan, na nagpapalabas ng mahinang liwanag. May hawak na mahabang espada sa baywang, mukhang napakalakas. Ito ang A-class na halimaw na nagising kay Morat E. Sword Silver Wolf. May lakas na gold level 6. Sa oras na ito, ginamit niya ang kasanayang Silver Moon Slash. Agad na nahati ang pinto ng banyo. Ito ang Blood Ghost Wolf. Nagulat si Morat Ian nang makita ang anyo ng malupit na lobo na may pulang aura. Ang talento ng Blood Ghost Wolf ay hindi mas mababa sa kanyang Sword Silver Wolf. Agad na hinigpitan ni Morat Ian ang hawak sa kanyang espada. Ang markang buwan sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagsimulang magliwanag. Handa na siyang umatake at patayin ang Blood Ghost Wolf nang biglang may narinig na malinaw na boses. Chief Mo, huwag kang Nakita akong lumabas mula sa cubicle at nakatitig sa Blood Ghost Wolf na lumutang sa air. Ako ang target ni isang patay na hayop ay gustong pumatay sa akin. Mapanuyang ngumiti. Matapos kong sabihin ito, nakita ni Morat E. na ang Blood Ghost Wolf na lumutang sa ere ay walang pisikal na katawan. Mayroon lamang malupit at malakas na aura. Agad siyang naintindihan. Ginamit mo ang gold level na dugo na binigay ni Deputy Commander Ye. Tumango. Kaya ngayon ay sisimulan ko ng sipsipin ito. Nababaliw ka na ba, na, sa iyong kahit isang patak ng gold level na halima, ay sapat na para sirain ang iyong katawan, ngunit nangangahas kang sipsipin ang buong dugo. Hindi makapaniwala si Morat E. Sa oras na ito, pumasok din sina Xia Qingcheng at Ning Suso. Nang makita nila ang aking ginagawa, nagulat din sila. Panoorin ninyo, tumingin ako sa Blood Ghost Wolf na lumutang sa ere ng may panunukso. Gusto mo akong patay? Gusto mo akong Sige, subukan. Kung hindi, kakainin kita. Nagalit ang Blood Ghost Wolf sa aking hamon. Ang buong katawan nito ay nag-alab ng malupit na aura. Ang pulang liwanag sa paligid ay lalong lumakas. Ito ay lumusab patungo sa akin. Kankan, tumawa ko ng malakas. Ang aking mga mata ay naging pula, at sa aking likuran ay lumitaw ang anino ng isang napakalaking pulang halimaw. Nakita ang anino ni Kankan na binuksan ang malaking bibig at kinagat ang aking katawan. Agad na nayanig ang buong espasyo. Ang aking buong katawan ay nababalot ng makapal na pulang apo. Mga alon ng pulang enerhiya ay umiikot sa aking paligid. Nang mawala ang pulang liwanag, muling lumitaw ang aking anyo. Ang makapangyarihang Kankan ay nakatayo roon. Ang 3 metrong katawan ay halos umabot sa kisa. Sa oras na ito, lumiit ang mga mata ni Xia Qingcheng. Bagamat nakita na niya ang aking pagbabago ng anyo sa screen, ang personal na panunood ay 100 beses na mas nakakagulat kaysa sa nakita niya sa screen. Ang aura na ito, kahit ang kanya SSS class na talentong Ice Phoenix Flame Phoenix ay nagulat. Sa oras na ito,
Humakbang si Kankan, at sinuntok ang ulo ng Blood Ghost Wolf. Pagkatapos, binuksan ni Kankan ang kanyang malaking bibig. Agad na lumabas ang isang nakakatakot na lakas ng pagsipsip. Parang malakas na hangin na bumabalot sa Blood Ghost Wolf. Nagulat sina Morat Ian at ang iba pa nang makita ito. Papaano ito Gusto niyang lunukin ng Blood Ghost Wolf ng buo. Ito ba ang kakayahan ni Kankan? Sa susunod na segundo, narinig ang hindi makapaniwalang sigaw ng Blood Ghost Wolf. Ang katawan nito ay hindi makapigil, naging pulang enerhiya at pumasok sa katawan ni Kankan. Ang aura ni Kankan ay nakitang lumakas, sa bilis na nakikita ng hanggang sa nagbago ang kanyang antas, Black Iron Level. Habang humihina ang pulang liwanag, bumalik ako sa aking normal na shift. Sa ganitong paraan, karapat-dapat na ba akong pumunta sa labas ng pader? Hinawakan ko ang aking ulo at ngumiti. Ngunit sa oras na ito, natigilan si Morat Ian sa gulat. Habang ang mga mata ni Xia Qingcheng ay patuloy na kumikisla, tila naintindihan niya kung bakit ako pinahahalagahan ni Ye Shang. Sa oras na ito, seryosong nagsalita si Morat Ian. Papayagan ko kayong lumabas ng pader kasama si Xia Qingcheng. Ngunit pareho kayong mga henyo ng aming Yanxi. Kailangan ko kayong protektahan ng palihim. Ayos lang ba? Matapos kaming tumango at sumang-ayon, pumunta kami sa teleportation array ng militar ng Star System. Kasabay ng isang liwanag na lumita, ang apat na tao ay nawala sa blue light. Sa pamamagitan ng teleportation array, maaaring pumunta sa military outpost ng Yanxia. Ang outpost na ito ay nakapaligid sa pader. Kung masira ang outpost ng Yanxia na ito, ang unang ang 36 na rehiyon at 72 estado ay may sariling teritoryo. Sa outpost, dinala ni Morat Ian ang grupo sa outpost. Pagkalabas nila sa isang malupit at marahas na aura ang sumalubong sa kanila. Nanlaki ang mga mata ni Ning Sus. Ano? Sinabi ni Xia Qingcheng. Ang outpost, isang pader lang ang pagitan nito sa mga guho. Minsan siyang pumunta sa outpost kasama ang kanyang mga nakatatan. Iyon ay noong may Star Moon Beast time. Ang kanyang ama, isa sa mga War King ng Yanxia, ay dumating para pigilan ang mga halimaw. Napakaduguan ng labang, nakatayo siya sa at pinanood ang kanyang ama na nakikipaglaban sa mga halimaw mula sa gubat. Ang mga sundalo ng Yanxia ay lumusab sa 100 milyang guho. Ang 100 milyang ito ay puno ng dugo. May mga katawan ng mga sundalo ng Yanxia at mga halimaw. Ang eksena ay hanggang ngayon ay malinaw pa rin ang alaala ni Xia Qingcheng. Sa sandaling yon, nayanig ang may nakitang mga napakalaking halimaw na may taas na 10 nakapila at papalapit sa kanila. Ang mga halimaw na ito ay may hawak na malalaking siba at mga kalasag na mas mataas pa sa 3 o 4 na tao. Ang kanilang buong katawan ay may kalawang na balut. Ang kalawang at iba't ibang kulay ng dugo ay magkahal. Hindi alam kung kanino ang dugo. Ang tanging makikita ay ang matatag at malakas na tingin sa kanilang mga mata. Ang mga kalamnan ng mga halimaw na nakikita ay laging tensyon. Handa silang lumaban anumang oras. Nang makita ito, seryosong sinabi ni Xia Qingcheng, ito ang mga C-class na monster hunter. Katangian nila ay malaki ang katawan at malakas. Ngunit ang kanilang potensyal sa pag-unlad ay limitad. Maraming tao sa Yanxia ang nagkaroon ng ganitong uri ng halimaw. Sa outpost, lagi silang nasa anyo ng halimaw, nagpapatrolya araw at minsan kapag nanatili ka ng matagal, hindi mo na alam kung ikaw ay tao o halimaw. Alam ng lahat na maraming tao ang nagigising sa Yanxi, at ang ganitong uri ng halimaw ay ang unang sumasalubong sa Star Moon Beast time. Parang ang kanilang tungkulin, protektahan ang lungsod hanggang sa kamatayan. Nang marinig ito, medyo nalungkot ako, bagamat laging sinasabi na ito ay isang malupit na mundo, ngunit lagi akong nanatili sa loob ng lungsod ng Yanxi. Sa loob ng pader ay hindi ganoon kapanganib tulad ng aking inaakala. Hanggang sa dumating ako sa outpost na ito, napagtanto ko na ang aking naunang pag-iisip ay napaka-innocent. Ang lugar na ito ay tulad ng impyerno. Ang hangin ay laging may amoy ng dugo. Sa lahat ng dako ay may mga naglalakad na malaking halimaw na nagpapatrolya. Sa labas ng pader ay may patuloy na sigaw ng mga halimaw. Hindi mabilang na halimaw ang gustong sirain ang pader, sakupin ang teritoryo ng mga tao at gawing pagkain ang mga tao. Pumunta tayo sa teleportation array. Dinala ni Morat Ian ang grupo patungo sa teleportation array ng outpost. Pagkalipas ng ilang sandali, muli siyang seryosong nagsalit. Pagkalabas ng teleportation array ay ang abandoned city na. Sa oras na yon, makikita ninyo mismo ang malupit na mundong ito. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang mapa kay Xia Qingcheng. Ang flowing water frog na kailangan ninyong patayin ay nasa isang lawa mga 3 kilometro mula sa labas ng lungsod. Hanggat hindi kayo hindi ako makikial. Tumango si Xia Qingcheng. Ang anino ng grupo ay nawala sa teleportation array. Samantala, sa tabi ng isang malinaw na lawa ay may 3 anyo na nakadapa. Sila ang mga miyembro ng mercenary group.
Ang mga mercenary ay nabubuhay para sa pera. Basta't may pera, gagawin nila ang anumang bagay. Pumunta sila rito para patayin ang halimaw at makakuha ng resources. Sa oras na ito, matapos nilang maghanda ng bitag, nagmamasid sila. Talagang maakit ang flowing water frog. Gusto ng flowing water frog ang at ang black iron level 3 na isda na ito ay masarap. Mayaman sa elemental and paborito ito ng flowing water frog. Tiyak na lalabas kapag lumabas sa tubig ang flowing water frog. Ang lakas nito ay bababa sa 10 hanggang 20% na lang. Sa oras na yon, ang halimaw na ito, na ika-45 sa hunting list ay magiging sa atin. Sa sandaling yon, nagsimulang mayanig ang tubig. Sa susunod na segundo, isang malaking asul na nilalang ang lumundag. Ito ang flowing water frog. Ang katawan nito ay mahigit 3 metro ang taas. Ang dila nito ay aabot ng 10 metro. Napakalakas nito sa may kakayahang kontrolin ng tubig. May malagkit na likido sa balat nito na makakahadlang sa mga karaniwang atake. Ang pinuno ng mga mercenary na si Liu Li ay mahinang nagsalita. Nandit magtago. Ang flowing water frog ay napaka-alerto. Huwag kayong magpapahalata. Sa oras na ito, ang 3 tao ay nakadapa sa damuhan. Napakaingat. Gayunpaman, hindi nila naunawaan ang tunay na lakas ng flowing water frog. Ang flowing water frog ay may kakayahang maramdaman ang daloy ng hangin. Para malaman kung may nakatagong kalaban sa paligid, binuksan nito ang bibig at sumigaw. Ang pulang dila nito ay parang isang palas na dumiretso patungo sa 3 mercenary. Nang makita ito, nagbago ang mukha ng Nang subukan nilang tumak, ang bilis ng dila ay napakabilis. Hindi sila makakaiwa. Ang ulo ng isang batang lalaki ay agad na tinusok ng dila ng flowing water frog. Pagkatapos ay kinain ito ng buo. Nang makita ito, hinailan ni Liu Li ang isa pang tao at tumakbo palayo. Ngunit ang flowing water frog ay hindi naging balis para sa kanya, ang 2 tao ay parang isda sa chopping board lamang. Ang flowing water frog ay lumundag patungo sa 2 tao, tapos mamamatay na ako. Nagbago ang mukha ng 2 tao, ngunit sa sandaling yon, isang asul na phoenix ang lumipad sa ere. Ito ang Ice Phoenix Flame Phoenix ni Xia Qingcheng sa ice form nito. Nakita ang phoenix na iginalaw ang mga pakpak at gumamit ng cold sky spikes. Ang malamig na hangin ay naging mga yelong spike at lumipad patungo sa palaka. Pinigilan nito ang atake ng flowing water frog. Sa oras na ito, sinabihan ni Xia Qingcheng ang 2 na umalis agad. Hindi nag-atubili si Liu Li at hinay ang isa pang tao at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Pinanood nila ang laban ni Xia Qingcheng at ng flowing water frog. Ang flowing water frog ay nagalit nang makitang tumakas ang kanyang biktima, ngunit bigla nitong napansin na ang ice phoenix na ito ay mas magandang biktima. May mas malakas na kapangyarihan siyang inilalabas, at ito ay kapangyarihan ng para sa tubig na katulad niya. Ito ay isang magandang pagkain. Natuwa ang flowing water frog. Ang dila nito ay parang letigo na hamampes patungo kay Xia Qingcheng. Kasabay nito, mga kulay ube na lason ang lumabas mula sa bibig nito, at naging mga palaso sa hangin patungo kay Xia Qingcheng. Nang magsalubong ang mga yelong spike ni Xia Qingcheng at ang lason, lahat ng yelo ay natuna. Bigla siyang napagtanto na may mali, dahil ang lakas ng flowing water frog na ito ay hindi bronze level 1.